Isa pala akong rich kid. By 2 ears is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Kabanata 181. Sina Zach Howard at ang kanyang anak ay sabay na umakyat sa platform. Tumayo sila sa parehong hilera ng walang malay. Nagulat ang lahat, binigyan nila si Gerald ng 90-degree bow. Masaya akong makilala, G. Crawford. Binabati kita sa tagumpay na pagbili ng Mountaintop Villa. Sinabi nila ng magkakasabay tulad ng napag-usapan nila ito at nakipagkasundo muna. Isang malakas na putok ang narinig. Kaagad na sinabi nila iyon, tila isang malaking dagok ang itinapon sa karamihan ng tao at laking gulat nila. Ginoo Crawford. Kaya't lumalabas na siya si G. Crawford. Diyos ko, siya ba si G. Crawford na mula sa Mayberry? Siya ba ang ganap na pambansang milyonaryo, G. Crawford? Napanganga sila sa sorpresa at kaguluhan. Ano? G. Crawford. Kaya si Gerald ay si G. Crawford. Nag-staggered at mahinang umatras si Rita. Sa panahon ng kanilang muling pagsasama ng pamilya dati, may isang tao na hulaan na si Gerald ay ang ganap na pambansang milyonaryo, si G. Crawford. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Rita doon at pagkatapos. Ito ay dahil sa parang hindi naman gustuhin ni Gerald. Ngunit ang tanawin bago siya ay nagtagal ay gulat na gulat siya kaya't halos mawalan siya ng malay. Ginoo Crawford. Si Gerald ay si G. Crawford. Hindi nakakagulat na wala sa kanya ang $100 milyong. Hindi man siya nagulat nang hawakan niya ang marangyang kotse na nagkakahalaga ng halos $2,000. Ito ay sapagkat siya ay isang prestihiyoso at mayaman na kabataan si G. Crawford. Siya ang tagapagmana ng pinakamayaman at maimpluwensyang pamilya. Naging komplikado ang ekspresyon ng mukha ni Rita. Napuno siya ng matinding panghihinayang. Kasabay nito, lumala ang ekspresyon ng mukha ni Wyatt. Nagsisisi din siya. Ilang sandali pa, nais ni G. Crawford na makipagkamay sa kanya. Umiti pa siya sa kanya. Iyon ay isang magandang pagkakataon para sa kanya na makalapit sa mga mayayamang tao at makakuha ng ilang mga benepisyo mula rito. Ngunit ano ang ginawa niya? Hindi siya sumulyap kay G. Crawford. Tsaka ano pa ang sinabi niya? Kinundena pa niya si G. Crawford, sinasabing siya ay isang walang tao. Sinimulan pa siyang bigyan siya ng isang matapang na aralin, ngunit ngumiti lamang si G. Crawford nang walang sinabi. Sa parehong oras, si Don, Nyla, Samuel, at Melanie ay napanganga sa gulat. Sa madaling sabi, napuno sila ng matinding panghihinayang. Tumayo si Gerald sa platform. Tumingin siya sa kanila na lumitaw na gulat sa harapan niya. Ginawa niya ang parehong bagay, ngumiti siya ng casual. Hindi niya kailangang magalit sa kanila. Ito ay mas mahusay na sa ganoong paraan. Ito ay mas mahusay kaysa sa matalo sila ng masigla. Napatingin si Gerald kay Rita sa tabi niya. Rita, bumili na ako ng villa ngayon. Hindi mo ba ako bibigyan ng susi at pagkatapos ay dalhin mo ako doon upang tingnan ang Mountaintop Villa? Ako. Oo, G. Crawford. Sinabi ni Rita na may labis na paghihirap. Hindi niya alam kung paano niya dapat tugunan si Gerald. Tumalikod siya at dinala sila. Hindi nagtagal, narating nila ang paanan ng bundok kung nasaan ang Mountaintop Villa. Rita, gusto rin naming pumunta. Maaari mo bang pakiusapan si G. Crawford at hilingin sa kanya na isama kami? Dalawang magagandang babae, si Don at Nyla ay sumugod sa kanila ngayon. Nang marating nila si Rita, sinadya nilang palakasin ang pagsasalita, upang mapakinggan lamang sila ni Gerald at mapagtanto na nagsisi talaga sila sa kanilang ginawa. Hindi nila alintana ang malalim na kahihiyan na sumaikop sa kanila noong ginawa nila ito. Wala silang pakialam dito. Ang pinakamahalagang bagay ay kinakailangan nila upang masiyahan si G. Crawford upang patawarin niya sila. Naniniwala sila na makakakuha sila ng isang bagay mula doon. Kahit na baka hindi humanga sa kanila si G. Crawford, maaari silang manatili sa kanyang tabi at maging kanyang mga tagapaglingkod na binigyan kung gaano sila kaganda. Ako, hindi ko magawa iyon. Gulat pa rin si Rita. Paano siya makakatulong upang makiusap sa kanya? Ginoo Crawford, maaari mo ba kaming pahintulutan na umakyat doon at tingnan? Nagkamali tayo ngayon lang. Humihingi kami ng labis na pasensya. Maaari ba naming malaman kung paano namin mahihingi ang iyong kapatawaran? Parehong lumuha sina Don at Nyla. Sa katunayan, naramdaman ni Gerald na medyo humihingi siya ng paumanhin sa kanila nang makita niya sila ng ganoon. Masyado nilang binago ang kanilang pag-uugali sa napakaikling panahon. Diretsong pagsagot ni Gerald dahil sa sinabi nila kanina lang. Mabuti kung nais mong patawarin kita, kumilos tulad ng isang aso at tumahol sa harap ko. Galit na sinabi niya ang mga salitang iyon na hinihiling sa kanila na mawala agad.
Ilang barks ang narinig. Hindi inaasahan, nagsimula silang tumahol tulad ng isang aso sa harap ng lahat. Sa parehong oras, umikot sila at sinabi, Mr. Crawford, mukha ba akong aso ngayon? Anong uri ng babaeng maliit na tuta ang nais mong makita? Bakit hindi mo ako hilingin na kumilos para sa iyo? Inilabas nila ang kanilang mga dila kay Gerald. Kabanata 182. Damn it. Parang sasakit ang ulo ni Gerald. Ang dalawang babaeng iyon talaga ang pinakawalang kahihiyang mga babaeng nakilala ni Gerald sa kanyang buong buhay kahit na higit pa kay Xavier. Hiniling niya sa kanila na tumahol tulad ng isang aso, at ginawa nila ito ng walang pag-aatubili. Sa totoo lang kapwa isinapalaran ni Don at Nyla ang lahat na mayroon sila. Tiyak na makakapit sila kay G. Crawford nang masigla anuman ang hilingin niya sa kanila na gawin. Ito ay talagang isang mabisang taktika. Walang imak si Gerald ngayon. Kinawayan niya ang kamay niya. Sumama ka lang kung nais mo. Ginoo Crawford. Sa sandaling iyon sumigaw si Wyatt. Tinaas niya ang magkabilang kamay niya at yumuko ng bahagya sa katawan. Pagkatapos ay pinisil niya mula sa karamihan at tumakbo papunta kay Gerald. Ginoo Crawford. Hindi ko alam kung sino ka lang ngayon. Ako ay nagkamali. Patawarin mo ang aking masamang asal. Ako si Wyatt Light. Ngayon lang kami nakilala sa isa't isa. Hinawakan ni Wyatt ang magkabilang kamay niya sa kalangitan, nais na magkaroon ng isang malapit na pakikipag-ugnay sa kanya, nanginginig ang kanyang mga kamay. Si G. Crawford ay talagang hindi isang tao na kayang manaisan ni Wyatt. Tiyak na masisira niya si Wyatt anumang minuto. Ngunit hindi kita kilala. Mahinang sabi ni Gerald sa kanilagay ang mga kamay sa bulsa. Ito, G. Crawford. Sinaktan kita ng aking anak na babae ngayon ka lang. Patawarin mo kami, humihingi kami ng paumanhin. Lumitaw na medyo naguluhan si Wyatt. Kinawayan niya kaagad ang kanyang kamay, at si Melanie ay paumanhin ng paawa. Ito pala ang nakakaawang tao na ito ay si G. Crawford. Hindi inaasahan. Ginoo Crawford, nagkamali ako ngayon lang. Oh, wala ka bang misophobia? Naupo ako sa likuran mo ngayon lang. Labis kang balisa na pinalitan mo ang iyong pwesto. Ngayon parang wala ka ngayon. Bakit ba sobrang lapit mo sa akin? Hindi ka ba natakot? Ngumiti si G. Crawford at iyon lang ang ginawa niya sa ngayon. Ako, malalim na namula si Melanie. Hindi ba ako sapat na kaakit-akit para sa kanya? Mapait na ngumiti si Gerald at umiling. Hindi na siya nag-abala tungkol sa kanila. Pagkatapos ay tumalikod siya at umakyat sa bundok kasama si Zack at ang iba pa. Iyon ang unang pagkakataon na kinundena ni Gerald ang iba pa. Sa katunayan, medyo nagalit siya ngayon lang. Matapos ilabas ang kanyang galit na ganoon, gumaan ang pakiramdam niya. Bukod ang kanyang napaka-promposo at mayabang na pangalawang pinsan, sumunod si Rita sa likuran niya, hawak ang susi sa kanyang kamay. Ipinadama kay Gerald na talagang napakahusay na maging isang mayamang tao. Sa katunayan, si Rita ay nasa isang problema din. Dahil nagsimula siyang hawakan ng iba't ibang damdamin at emosyon kay Gerald sa oras na iyon. Pakiramdam niya ay lumitaw si Gerald na medyo gwapo, sobrang galit. Napahiya si Rita ng malalim, ngunit alam niya na ito ay isang magandang bagay. Ito ay dahil parang mayroong isang bagong pagkakataon para sa kanya pagkatapos ng lahat, nakasal sa isang mayamang pamilya. Sa nakikita niya, hindi lumitaw na kinamumuhian siya ni Gerald. Bukod siya na ngayon ang magiging mayordoma para sa Mountaintop Villa mula ngayon. Tiyak na magkakaroon siya ng maraming pakikipag-ugnay kay Gerald. 8. Nangangahulugan ba na gagawa ako ng masama sa iyo? Ang hapon na iyon ay talagang nakaka-interes. Naglakad-lakad si Gerald sa paligid ng bilya ng halos 1 hanggang 2 oras. Dinala niya ang mga ito at bumaba sa bundok bandang alas 4 ng hapon. Nang marating niya ang paanan ng bundok, may ilang mga mensahe sa kanyang grupo sa klase na nagchat bigla. Ito ang kinatawa ng klase, si Cassandra na nagpost ng ilang mga larawan at salita sa pangkat. Mangyaring tulungan itong may bahagi sa iyong social media. Tulungan mo ang aming kaklase. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay may malubhang karamdaman at hindi rin siya makakakuha ng pera. Mangyaring magbigay ng ilang pera at tulungan silang malutas ang isyong ito. Pinahahalagahan ang iyong kabaitan. Sa unang tingin, napagtanto ng isa na si Cassandra ang siyang namamahala sa pagbaril ng mga litrato at pagsulat ng nilalaman. Layla Hack iyon. Pinakiusapan siya ni Cassandra na magtaas ng isang karatula na may mga salitang, mangyaring tulungan ako. Nagkusot dito at tumayo sa platform sa klase. Tila humihingi siya ng tulong ng lahat. Sa sandaling iyon si Layla ay tila labis na namumutla at ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata. Mahigpit na hawak niya ang karatula sa kanyang mga kamay. Malinaw na ang kanyang mga kuko ay sinaksak ng malalim sa papel na palatandaan. Mga kaibigan, ito ang litrato at mga detalye na dinisenyo ko para kay Layla para sa pangangalap ng pondo.
Mayroon bang anumang sa tingin mo na dapat kong pagbutihin? Kung hindi, iuulat ko ito sa kagawaran. Kung sa palagay mo ay walang problema dito, mangyaring tumugon kasama ang bilang na isa dito. Parehong nagsulat sina Blondie at Felicity ng kanilang tugon. Isa, ito talaga ang babaeng iyon. Paano niya crush ang isang karangalan tulad ng? Hindi alam ni Gerald kung kailan bumalik si Layla sa kolehiyo. Wala rin siyang kamalayan nang magsimula ang kampanya sa pangangalap ng pondo. Ngunit alam agad ni Gerald na ito ang ideya ni Cassandra na gumagamit ng naturang taktika para sa mga hangarin sa pangangalap ng pondo at publisidad. Ito ay dahil napilitan si Gerald na gumawa ng eksaktong kaparehong bagay ni Cassandra dati. Inaangkin niya na ito ay isang paraan upang maipakita ang kanilang pakikiramay at mapabuti ang karangalan at reputasyon ng klase. Damn it! Saktong alam ni Gerald ang naramdaman ni Layla sa sandaling iyon simula nang maranasan niya ito dati. Ni hindi niya kinaya ang ganoong klaseng kahihiyan. Kumusta naman si Layla na mas may kumpiyansa sa sarili kaysa sa kanya? Yol, kumuha ka ng kotse. Kailangan kong bumalik sa kolehiyo sa instant na ito. Sabi agad ni Gerald. Kabanata 183. Hindi nagtagal, nakarating sa kolehiyo si Gerald. Dumiretso siya sa sariling department classroom. Nang marating niya ang kanlurang pasukan, nakita niyang masikip ito. Maraming mga mag-aaral mula sa iba't ibang mga kagawaran at halos harangan nila ang kalsada. Nakita ni Gerald si Harper at ang iba pa na tumayo sa karamihan ng tao. Kaya't pinisil niya ang daan patungo sa karamihan ng tao. Sa kanya lang nakita ang nangyayari. Isang batang babae ang nakatayo sa kanlurang pasukan na nakahawak sa isang tanda na nakakaawa. Ibinaba niya ng sobra ang kanyang ulo. Ngunit nakilala siya ni Gerald sa unang tingin. Ito ay walang iba kundi si Layla. Sa tabi niya, nariyan sina Cassandra, Victor, at ang pangulo ng onyo ng mag-aaral si Whitney. Sa sandaling iyon, kumilos si Layla tulad ng isang imahe sa background na binibigyan ng iba ng pagkakataong i-snap ang kanilang mga litrato sa kanya. Gerald, heto ka na. Nakakainis. Tinapik ng bahagya ni Harper ang balikat ni Gerald. Galit na sinabi niya saka, si Layla ay nasa ilang krisis ngayon. Ngunit ang kinatawan ng klase ay nasa linya. Mabuti kung nais nilang magsagawa ng isang pangangalap ng pondo. Ngunit bakit kailangan nilang pilitin si Layla na hawakan ang isang karatolang tulad nito at tumayo dito sa harap ng lahat? Sinabi ni Benjamin, kung hindi sila lumikha ng ganoong kaguluhan, paano makukuha ang aming kagawaran ng aming kasikatan? Tingnan lamang ito ngayon. Ang mga kinatawan ng klase, sina Victor at Whitney, ay masigasig na nagtrabaho para sa buong hapon para sa kaganapan sa pangangalap ng pondo ni Layla. Tinanong nila si Layla na tumayo doon ng ganoon para lamang maipamalas nila ito. Bukod, ang kaganapang ito ay nakakuha ng pansin ng kolehiyo. Inaangkin nila na dapat nilang ilagay ang kahalagahan dito, at dapat nilang tulungan ang partikular na mag-aaral upang malutas ang kanyang krisis. Sa totoo lang, maraming mga mag-aaral na alam ang panloob na kwento ng kaganapang iyon. Medyo galit sila tungkol dito. Ang iba na hindi alam ang nangyari ay magkakaroon ng isa pang uri ng pag-iisip. Tingnan mo lang siya. Nakakaawa siya. Nauubos ang pera ng kanyang pamilya. Kaya't higit pa siyang handang tumayo sa harap ng lahat, sinusubukan ang kanyang makakaya upang makalakam ng pondo para sa kanyang nakababatang kapatid upang ang kanyang sakit ay gumaling. Nakakaawa siya. Kaya marami sa kanila ang handang magbigay ng ilang pera para sa kanya. Ngunit para sa mga nakakaalam ng panloob na kwento ay ganap na may kamalayan sa katotohanan na ang lahat ay pinlano at inayos ni Cassandra. May nangyari sa umaga. Bumalik si Layla sa kolehiyo at humingi ng tulong kay Cassandra. Sa huli, naisip ni Cassandra ang ganoong plano para sa kanya. Kung tumanggi si Layla na gawin ito, hindi niya siya tutulungan sa iba pang kahilingan. Ginozak, heto ka. Nakipagkamay si Cassandra sa isang nasa edad na kalbo na direktor. Pagkatapos nito, ang direksyong nasa edad na iyon ay naglabas ng kanyang donasyon, $200 at inilagay ito sa kahon ng donasyon. Ginozak, kumuha tayo ng litrato sa pangkat. Oo naman. Narinig ang tunog ng mga shutter. Kumuha sila ng litrato sa pangkat. Hoy, Tyler, Max, narito ka. Sa sandaling iyon, ang mga kaibigan ni Victor ay dumating din. Malambing na bati niya sa kanila. Ang mga kaibigan ay nagmula sa ibang kagawaran at kaibigan sila sa onyo ng mag-aaral. Oo, pagkatapos nagbigay din sila ng ilang daang pera. Di nagtagal pagkatapos nito, nag-snap sila ng ilang mga larawan ng pangkat doon. Pinanood doon ni Gerald ang buong eksena. Napagtanto niya na ang buong proseso ng donasyon ay may halos magkatulad na pamamaraan. Paano ito matawag na isang donasyon? Ito ay isang uri lamang ng palabas, nagpapakita ng karangalan ng isang tao. Galit na galit si Gerald na namumutla ang mukha. Naawa siya kay Layla na ngayon ay mukhang walang pag-asa at desperado.
Kasabay nito, naramdaman niya rin ang bahagyang pagkakasala. Siya ang unang nakakaalam na may mali sa pamilya ni Layla. Tiwala siya sa kanya at sinabi sa kanya ang tungkol dito. Bukod dito, pinayuhan niya siya at binigyan siya ng pag-asa. Ngunit para sa mga susunod na araw, hindi niya siya kayang tulungan upang malutas ang krisis na iyon sa oras. Iyon ang dahilan kung bakit inilagay siya sa isang mahirap na posisyon. Si Gerald ay hindi gaanong mabait at mapagbigay na tao. Ngunit sa tuwing may nakikita siyang eksenang ganoon, hindi niya maiwasang maiisip ang tungkol sa kanyang sarili. Dahil sa naranasan niya ang parehong uri ng bagay dati. Hindi ko na ito hinayaang magpatuloy. Baka mawala pa sa pagnanasang mabuhay si Layla. Sa pag-iisip tungkol doon, sumugod si Gerald sa karamihan ng tao at itinulak palayo kay Victor na kumukuha pa rin ng litrato sa pangkat. Inagaw niya ang karatula ni Layla at itinapon iyon. Gerald, ikaw. Namamaos si Layla. Malinaw na maraming beses na siyang umiyak ngayon. Layla, hindi mo kailangang maging background para sa kanila. Kung nais nilang tulungan ka ng taos puso, hindi nila gagawin sa iyo ang ganoong bagay. Tutulungan kita sa pera. Balik ka lang muna sa classroom. Galit na sabi ni Gerald. Maraming mabait na tao sa mundong ito. Kung ang isang tao ay nasa matinding kaguluhan, ang iba ay tiyak na magpapahiram ng kamay kung napansin nila ito. Ngunit paano nagagawa ang bagay na iyon nina Cassandra at Victor? Ginawang manipulahin mo ang pangyayaring ito at ginawang mabuti ang iyong sarili tungkol dito. Hindi mo talaga dapat gawin ang isang bagay na tulad nito. Gerald, nagalit ka na ba? Galit na tinitigan ni Whitney si Gerald. Kailan siya naging matapang? Kabanata 184. Gerald, may kamalayan ka pa ba sa iyong pinag-uusapan ngayon? Dapat babalaan kita ngayon. Mawala agad. Kung hindi man, mapapatalsik ka. Labis na pinahalagahan ni Cassandra ang kanyang karangalan at katanyagan. Galit na galit siya nang marinig niya na kinokondena sila ni Gerald ng ganon. Lalo pa si Victor. Kawawa ka lang na nakakaawang tao. Huwag makaramdam ng sobrang smug tungkol sa iyong sarili dahil lamang sa nagwagi ka sa isang loterya. Kung paano mo ako itaboy. Pagkatapos hinawakan ni Victor ang buhok ni Gerald at kinaladkad. Sa kanya sinampal ng diretso ang mukha ni Gerald. Si Victor ay tiyak na isang masamang ugali na tao. Galing siya sa isang mayamang pamilya. Kailan siya ginagamot ng ganoon? Bukod dito, hindi ganon kalakas si Gerald. Medyo masakit ang pakiramdam ni Gerald, sinampal niya. Huwag mo na siyang bugbugin. Victor, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo siyang bugbugin. Ayoko na ng donasyong ito. Huwag mo lang siyang bugbugin. Labis na takot si Layla. Sumugod siya patungo kay Victor at sinunggaban siya dahil nangyari ang insidente dahil sa kanya. Mawala ka. Dalawang nakakaawa na mahirap na tao. Paano mo ako hinahawakan? Pasigaw na sigaw ni Victor. Nais pa niyang itapon ang sarili kay Gerald, binugbog. Isang malakas na putok ang narinig. Bigla, naramdaman ni Victor na ang kanyang paningin ay malabo at hinironggen ng isang bagay na itim. Isang pulang bagay ang nagmaterialize sa harap niya na pinalaki ng dahan-dahan. Si Gerald yun. Kinuha niya ang isang brick mula sa tabi niya at hinampas ito ng husto sa ulo ni Victor. Gumamit si Gerald ng napakalaking puwersa. Nasira ang brick. Isang malakas na sigaw ang narinig. Hinawakan ni Victor ang kanyang ulo, nahulog sa lupa at napapaungol sa matinding paghihirap. Pinugbog niya siya. Ang iba naman ay sa sobrang takot. Parehong natakot sina Whitney at Cassandra sa kanilang katalinuhan. Napakasungit at ganid ni Gerald. Nako, pinalo ng mahirap na tao si Victor. Ayaw na niyang mabuhay. Hindi niya alam kung anong uri ng isang maimpluwensyang tao ang tatay ni Victor. Tapos na ang lahat. Hindi na siya makakatuloy sa kolehiyo na ito. Paano siya tatahimik? Kahit na paalisin siya ng kolehiyo, paano siya makakaya na manatiling buhay at umalis sa istasyon ng tren ng Mayberry? Ang iba naman ay laking gulat. Ito ay dahil mayroong ilang mga uri lamang ng mga tao sa mundong ito kung saan ang isang tao ay hindi kayang makagalit o maiinis. Kung hindi man, ang kanilang buong buhay ay masisira. Victor, ayos ka lang ba? The asterisk man it. Kung gaano siya katapang nabugbugin ka. Siya ay isang bastard. Pumunta at tawagan ang iyong ama ng mabilis. Patayin ang buong pamilya niya. Totoo yan, Victor. Hindi namin hahayaan na mawala ang bastard na ito. Victor, nawalan ka ng maraming dugo. Di nagtagal, napalibutan siya ng isang pangkat na mga kababaihan. Sinuportahan nila siya at tinulungan. Lumitaw na napuno sila ng labis na sakit. Bukod dito, galit na tinitigan nila si Gerald. Sa katunayan, sambahin nila si Victor ng malalim. Parehas siyang gwapo at mayaman. Ngunit si Gerald ay walang iba kundi isang mahirap na nakakaawang tao. Tiyak na maparusahan siya sa pagpalo kay Victor. Damn it. Tiyak na hindi ko siya papayagang makawala dito. Ipadala mo lang muna ako sa hospital.
Tatawagan ko kaagad ang tatay ko. Si Victor ay malubhang nasugatan at maaaring maghirap siya ng isang pagkakalog. Sa sandaling iyon, ipinadala siya sa ospital ng isang ambulansya kasama ang tulong ng iba matapos niyang sinabi iyon ng matindi kay Gerald. Gerald, maghintay ka lang. Pero paano si Gerald? Tinisyon niya. Teka, ayoko. Sa totoo lang palaging nais ni Gerald na talunin si Victor. Noong nakaraan, si Gerald ay inutusan ni Victor na pumunta at gumawa ng ilang gawain para sa unyon ng mag-aaral. Kapag siya ay mabagal sa kanyang trabaho, sipain siya ng maraming beses ni Victor. Daig pa niya ng maraming beses din si Gerald. Bukod dito, nang makilala niya si Mila sa lecture hall noong una, halos mabugbog siya ni Victor dahil sa pagdumi sa sapatos ni Mila. Ngunit si Victor ay pinigilan ni Mila. Karaniwan, hindi niya binabanggit ang mga bagay na iyon, ngunit malinaw na naalala niya ang mga ito. Narinig niya na hinuhusgahan sila ni Victor bilang dalawang kalunos-lunos na mahirap ngayon lang. Di nagtagal, napuno siya ng sobrang galit. Victor, nabisi mo ang sarili mo para kay Leila ngayon lang. Ngunit ngayon kinundena mo siya ng ganyan. Nirerespeto mo rin ba siya? Kaya't kinuha ni Gerald ang isang brick at binasag ang ulo ni Victor. Nagawa niyang ilabas ang kanyang galit kay Victor. Medyo maganda ang pakiramdam niya rito. May nangot siya. Gerald, ang tapang mo naman. Ngunit nais ko lamang makita kung paano ka magpatuloy na manatili dito, nag-aaral para sa kurso. Whitney, sumama ka sa akin. Haharapin namin ang direktor ng departamento. Bago dumating ang ama ni Victor, kailangan nating alisin si Gerald at lutasin ang isyong ito. Kung hindi man maaaring may mangyari na mapaminsalang ibinigay kung kumusta ang kanyang ama. Mabuti, Cassandra. Naging imek si Whitney. Pagkatapos ay tumingin siya kay Gerald at umiling. Tila mayroon itong pinagbabatayan kahulugan. Hintayin mo lang ang matindi mong parusa. Kabanata 185. Hindi nag-abala si Gerald tungkol sa kanilang mga panunuya at panunuya na sinabi. Kinuha lamang niya ang kanyang telepono at pinadalhan ng mensahe si Zack na sinasabihan sa kanya kung ano ang nangyari kay Victor at sa mga gawain ng kanyang pamilya. Pagkatapos hinailan niya si Leila pabalik sa silid-aralan. Alam ni Harper na si Gerald ay nahaharap ngayon sa matinding gulo. Ang Wrights ay talagang isang mayamang pamilya. Ang tatay ni Victor ay nasangkot sa pang-internasyonal na negosyo at talagang mayaman sila. Bukod, ang kanyang ama ay isang lokal sa Mayberry kaya maaari siyang maituring na isang malakas at maimpluwensyang tao roon. Ngunit si Harper at ang iba pa ay nanatili kay Gerald, hindi pinapansin ang mga bagay na iyon. Gerald, nagtatago ka ba sa loob ng silid-aralan? Nais ka ng direktor ng departamento na salubungin ka. Sa sandaling iyon, binuksan ni Whitney ang pinto ng silid-aralan kung nasaan si Gerald. Pagkatapos ay nag-cross-arm siya sa harapan niya at mahinang sinabi. Nga pala, Harper ka pala, di ba? Pumunta at tumulong upang maimpake ang kanyang mga gamit. Kung hindi, kailangan niya itong gawin pagkatapos niyang bumalik sa silid-aralan mamaya. Ginawa niya iyon dahil lamang sa pagbili ni Gerald ng mga branded na damit para sa kanya dati. Kaya paalalahanan siya ni Whitney. Pagkatapos diretso siyang umalis. Sumunod si Gerald sa likuran ni Whitney at narating ang pintuan ng office director's office. Si Cassandra at ang ilang mga kababaihan na malapit kay Victor ay naghihintay din sa pintuan. Tinisyon nila. Paano ka maglakas loob gumawa ng ganoong bagay? Pumunta sa opisina ngayon. Gusto ka ng department director na makilala ka mag-isa. Malamig na ngumiti si Cassandra. Huwag isiping makakalayo ka sa parusa na gaanong kakatalsak sa kolehiyo. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Ang buong buhay mo ay nasira ngayon na bagbog mo si Victor. Galit na sabi ng ibang babae. Casual na ngumiti si Gerald. Binuksan niya ang pinto at direktang pumasok sa opisina. Si G. Reeds ang direktor ng departamento. Tinawag siyang Jacob Reeds. Siya ay isang nasa edad na lalaki na nakasuot ng baso. Sa sandaling iyon, umiinom siya ng tsaa at nagbabasa ng mga pahayagan. Sa sandaling pumasok si Gerald sa opisina, inilapag niya ng malubha ang takip sa mesa. Gerald, nagulat ako nang makitang binugbog mo ang mga tao. Ang iyong mga resulta ay pambihira at mayroon kang napakahusay na asal. Bukod, ikaw ay isang matapat na tao din. Hindi nangyari sa akin na magiging impulsive ka. Loko ka talaga. Mahigpit na saway sa kanya ni Jacob. Ginoo Reeds, sinimulan niya ito. Kalmadong sabi ni Gerald. Tinisyon ni Jacob. Wala akong pakialam kung sino ang nagsimula nito. Ang totoo binugbog mo si Victor. Mali ka sa paggawa ng ganyang bagay. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, nakalikha ka ng gayong kaguluhan sa oras na ito. Bukod, paano may kumpara ang pinagmulan ng iyong pamilya kay Victor? Paano naman mayroon akong isang application form dito, nag-a-apply na umalis sa kolehiyo? Lagdaan mo na lang at iwan na ito agad. Nakatitig si Jacob kay Gerald sa paghamak.
Kaya't ang sinabi ni Jacob ngayon lamang na pabor sa kanya ay walang anuman kundi ang mga sibil lamang. Ngunit hindi inakala ni Gerald na magiging seryoso ito hanggang sa siya ay matalsik mula sa kolehiyo. Ngayon ay napagtanto niya na nagpasya si Jacob na paalisin siya mula sa kolehiyo. Dahil si Victor ay nagmula sa isang mayamang pamilya at mahirap si Gerald. Kung binugbog siya ni Victor sa araw na iyon, ang kailangan lang gawin ni Victor ay humingi lamang ng paumanhin sa kanya at bayaran ang mga bayarin sa medisina. Ngunit kung ito ay sa kabilang banda, siya ay mapapatalsik mula sa kolehiyo. Hindi niya ito mapigilan. Dahil napilitan siya sa ganoong estado, wala siyang pagpipilian kundi lagdaan ang form. Inilagay ni Gerald ang kanyang telepono sa mesa, kinuha ang panulat, at naghanda upang punan ang form kasama na ang dahilan na umalis sa kolehiyo. Mapanghamak nang umiti si Jacob. Nakakagulat na biglang tumunog ang telepono ni Gerald. Ipinakita ng caller ID na ito ay isang tawag mula kay G. Rain. Ito ay isang tawag mula sa ministro ng Ministry of Education, Ginang Rain. Noong nakaraang linggo, ang kanyang kapatid na babae, hiniling ni Jessica kay Gerald na makipag-ugnay kay G. Rain ng ilang beses dahil sa kapakanan ng pamumuhunan sa Scott Howe Elementary School. Ngunit hindi nakasagot si Gerald sa telepono. Mabilis niyang pinupunan ang form. Gayunpaman, ang tawag na iyon ay nakakuha ng atensyon ni Jacob sa tabi niya. Ito ba, G. Rain? Bakit mayroon ka ng kanyang numero ng telepono? Tiyak na wala si Jacob sa posisyon na makilala si G. Rain. Ngunit naalala niya ng malinaw ang contact number ni G. Rain. Bakit tinawag ni G. Rain si Gerald? Bakit niya kinontak si Gerald? Ikaw, bakit ka pa ba nakatulala? Mas mabilis na kunin ang telepono. Lalong lumala ang ekspresyon ng mukha ni Jacob. Diretso siyang tumayo at tinanong kay Gerald na sagutin ang tawag. Nako, kahit na ang Chancellor ay hindi nangangahas na pabayaan ang isang mahalagang tao tulad ni G. Rain. Kudlit. Kabanata 186. Bakit ka nagmamadali? Hindi ko pa natatapos ang pagpunan ng form. Sasagutin ko ito kapag tapos na ako. Maraming tao ang tatawag sa kanya. Karaniwan, sasagutin agad ni Gerald ang tawag. Ngunit ayaw niyang gawin iyon, nakikita kung gaano naging pagkabalisa si Jacob. Siya nga pala, 2 beses nang kumain si Gerald kasama si G. Rain dati. Alam na alam nila ang tungkol sa bawat isa. Hindi nila kailangang maging napakasibil sa bawat isa. Bakit mo pa pinupunan ang form? Pumunta at kunin ito. Bakit ka tinawag ni G. Rain? Mas mabilis na kunin ito. Namatay ang tawag. Walang sino man ang sumagot sa tawag sa mahabang panahon kaya direkta itong nabitin. Inisya ni Jacob. Gerald, pipi ka talaga. Karapat-dapat ka sa pagiging, tumunog ulit ang telepono. Halika. Mas mabilis na kunin ang telepono. Sa oras na ito, mabilis na inagaw ni Jacob ang ballpen sa kamay ni Gerald ng direkta. Tinulungan niya si Gerald na sagutin ang telepono at ilagay ito malapit sa tainga. Gayunpaman, hindi man lang inunat ni Gerald ang kanyang kamay upang kunin ang telepono kay Jacob. Ganun lang siya nakaupo. Sa kabilang banda, sumandal si Jacob kay Gerald at hinawakan ang telepono sa kanyang kamay, hawak ito malapit sa tainga ni Gerald. Ang eksenang iyon ay lumitaw na medyo nakakatawa. Ngunit hindi alintana ni Jacob ang iba pang mga bagay-bagay para sa kapakanan ng kanyang kinabukasan. Wala siyang pakialam kung anong negosyo ang nasa isip ni G. Rain, tinawag si Gerald. Nagpasya siyang batiin si G. Rain sa pagtatapos ng tawag. Ginoo Rain, hello. Humiti ng bahagya si Gerald. Gerald, ngayon lang kita tinawag. Bakit hindi mo ito kinuha? Marami ka bang ginagawa? Humiti si Bernard at sinabi. Ilang beses nang nakilala ni Bernard si Gerald at medyo may magandang impression siya kay Gerald. Sa sandaling narinig ni Gerald ang tungkol sa proyekto ng paggawa ng kawang-gawa sa pamamagitan ng pagtataguyod ng Scott Howe Elementary School, ipinangako niya na tatapusin ang buong proyekto ng walang pag-aalanggen. Ibinigay pa niya kaagad ang pondo. Bukod, ang isang mayamang kabataan na tulad niya ay isang palakaibigan at mapagpakumbabang tao. Hindi nagtagal ay napalapit na si Bernard sa kanya. Abala ako sa pagpuno ng dropout na aplikasyon mula ngayon lang. Pinagbawalan ako ng direktor ng departamento na mag-aral dito mula ngayon. Siya nga pala, G. Rain, ano ang problema? Humiti si Gerald. Naisip niya na ito ay isang tawag mula kay Zack, ngunit hindi niya akalain na G. Rain pala iyon. Ikaw, labis na ginasto ni Jacob na takpan ang bibig ni Gerald. Mula sa pagsasalita ni Gerald kay G. Rain, nagsimulang makaramdam ng kaba si Jacob. Oh Diyos ko, medyo malapit ang kanilang relasyon. Narinig ang sinabi ni Gerald, labis na kinakabahan si Jacob. Parang ganito yan. Ang aming proyekto patungkol sa Scott Howe Elementary School ay naantala dati dahil sa hindi sapat na pondo. Ngayon ay halos buong buo na. Magagamit namin ito pagkalipas ng 2 buwan.
Tinawagan kita upang malaman kung malaya ka bukas. Mangyaring lumapit ka dahil may kaunting tungkulin tayo dito. Mabuti, walang problema. Tumango si Gerald. Hindi, parang may mali. Gerald, anong sinabi mo kanina lang? Isang dropout application form. Ngayon lamang nabawi ang katinoan ni Bernard at napagtanto ang sinabi ni Gerald kanina lang. Tama iyan. Pinatalsik ako ng department director ko sa kolehiyo. Pinupunan ko na ngayon ang form sa harapan niya. Sa una, binalak ni Gerald na punan ang form at hinarap si Victor pagkatapos nito. Doon lamang siya pupunta at makikipagkita ulit kay Jacob upang makita kung makakaintindi siya sa kanya. Nais lang niyang makita kung magkapareho pa rin ang mga bagay. Ngunit ngayon ay naisip niya kung maaari niyang hilingin kay J-Ray na sabihin ang isang bagay sa kanya. Gerald, bigyan mo siya ng telepono. Ngumiti si Gerald at tumango. Narito ka. Gusto kanyang kausapin. Oo naman. Hindi nagtagal ay inayos ni Jacob ang kanyang katawan at hinusay ng bahagya ang kwelyo. Ginoo Rain, hello. Ikaw oo. Wala ito kundi isang ganap na hindi pagkakaunawaan. Oo naman. Ano? Siya ba iyon si G. Crawford? Oh Diyos ko. Siyempre. Siguradong ililihim ko ito. Oo naman. Walang problema. Huwag mag-alala tungkol dito. Napalunok ng bahagya si Jacob. Ang sinabi ni Bernard sa wakas ay labis na ikinagulat ni Jacob. Tiyak, alam ng lahat o narinig ang tungkol kay G. Crawford ng Mayberry. Bukod si Gerald ay si G. Crawford. Tapos ka na ba? Ngumiti si Gerald at sinabi. Ginoo Crawford. Oo. Ang ekspresyon ng mukha ni Jacob ay naging kagiliw-giliw na bigla. Napuno siya ng paghamak noong una. Ngayon, sinusubukan niya ang makakaya niyang makaya si Gerald. Ay pagkatapos ay ipagpapatuloy ko ang pag-sign ng aking pangalan dito. Tapos na akong punan ang form maliban sa pag-sign sa aking pangalan. Kinuha ulit ni Gerald ang panulat. Hindi. Malakas na sigaw ni Jacob. Pagkatapos ay hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Gerald. Kabanata 187. Ginoo, Crawford, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Wala ito kundi isang hindi pagkakaunawaan. Labis ang pagkabalisa ni Jacob. Ano ang hindi pagkakaintindihan? Hindi ako nakaligtas ngayon sa Mayberry. Mas mabilis akong umalis sa kolehiyo. Gustong pirmahan ni Gerald ang form. Ginoo Crawford, nagkamali ako. Mali talaga ako. Sa totoo lang, mabibigyan lamang kita ng isang magaan na parusa para rito. Ngunit pinakinggan ko ang iba at nais kitang paalisan mula sa kolehiyo. Kung alam ng Chancellor na nais niyang paalisan na si G. Crawford ng Mayberry mula sa kolehiyo, tiyak na masisira siya. Kahit na ang Chancellor ay walang nalalaman tungkol doon, tiyak na siya ay mapapahamak at maparusahan ng matindi na ibinigay na nais niyang paalisan si G. Crawford. Mabuti. Kung gayon ano ang susunod na gagawin patungkol sa pangyayaring ito? Hiniling ni Cassandra sa isang mag-aaral na gawin ang ganoong bagay sa publiko. Tiyak na nasaktan ang pagpapahalaga sa sarili ng mag-aaral na iyon. Hindi alam ni Gerald nang magsimula siyang magkaroon ng kaunting pagbabago. Kapag nakikipag-usap siya sa mga bagay ngayon, hindi siya ang mahiyain at duwag na tao dati. Ngayon, sasabihin niya kung ano ang nais niyang sabihin ng direkta. Huwag kang mag-alala, G. Crawford. Makikitungo ko ito ng makatarungan. Bukod, magbigay ng $70,000 kay Leila sa ilalim ng pangalang Ordinary Man. Ibibigay ko sa iyo ang pera mamaya. Salamat. Masyado kang magalang. Masayang ngumiti si Jacob. Saka tumango ng bahagya si Gerald. Tumayo siya saka umalis. Sa labas ng opisina, may bamaantong hininga. Si Gerald ay tiyak na mapapatalsik sa paaralan. 3 taon na siyang nakakalungkot sa buhay mula noon. Ngayon, hindi na rin siya nakapagtapos. Nag-cross arm si Cassandra sa harapan niya sa pagbibitiw at ngumiti ng mapait. Mabuti na lang at napatalsik na siya. Mas magiging mabuti kung hindi niya maiiwan ang Mayberry na buo. Gaano katapang sa kanya na talunin si Victor. Galit pa rin sila kay Gerald. Sa sandaling iyon, binuksan ang pinto. Lahat sila ay nais na magmadali patungo kay Gerald at nginisyan muli siya ng masigla, kasama na si Cassandra. Gerald, mag-ingat ka lang. Mayroong isang maliit na hagdanan dito pagkatapos ng pag-aayos. Ang tagpong iyon bago sila gulat na gulat. Nanlaki ang mata nila. Hindi nagtagal nakita nila si Jacob na tinutulungan si Gerald sa hagdanan, sinuportahan siya ng marahan. Ang hagdanan na iyon ay may 1 o 2 sentimetro lamang ang taas. Hindi ito kahit isang hagdanan. Bakit lumitaw si Jacob na parang takot na baka saktan nito si Gerald? Diyos ko, anong nangyayari? Nakanganga si Cassandra. Ginoo mga Reed, Gerald siya. Paano naman siya? Alam ko kung anong nangyari ngayon. Napakahulugan kong itanong sa iyo, Cassandra.
Kung hindi sinabi sa akin ni Gerald ang tungkol dito, hindi ko rin alam na tinanong mo ang isang babaeng estudyante na tumayo sa publiko, na may hawak na isang karatula. Naglitrato ka rin doon ng mga pangkat, hindi ba? Malinaw kong sinabi sa iyo tungkol dito ngayon lang. Hindi ko alam ang tungkol dito. Siya nga pala, ang bagay na ginawa mo ay sobrang galit, pinapahiya ang isang mag-aaral na ganoon. Sa una, nais ka ng aming kagawaran na igawad ka dahil ikaw ang pinakamahusay na guro. Ngunit kalimutan na natin ito ngayon. Ano, G. Reeds? Masipag akong nagtrabaho para sa gantimpala sa nagdaang 3 taon na kinita ang lahat ng mga karangalan para sa kagawaran. Tuluyan nang natigilan si Cassandra. Ito ay isang problema pa rin kailangan naming talakayin sa kolehiyo kung nais naming panatilihin ka bilang isang guro dito sa amin na binigyan ng uri ng guro na ikaw ay. Paano mo ba pinagsasabihan ang tungkol sa award na iyon? Inisya ni Jacob. Pagkatapos nito, lumingon siya at tumingin kay Whitney na mukhang gulat na gulat din. Tungkol sa iyo, ikaw ay naging pangulo ng unyon ng mga mag-aaral sa loob ng 3 taon ngayon, ngunit wala kang magawa. Kung may masamang nangyari, palagi kang maghanap ng tulong mula sa kagawaran. Ano pa ang magagawa mo maliban dito? Panatilihin lamang ang posisyon bilang pangulo ng unyon ng mag-aaral. Kung mayroong isang mas mahusay na kandidato, hihilingin namin sa iyo na magbitiw sa tungkulin. Ano ang mali? Sigaw ni Jacob kay Whitney bago siya bumalik sa kanyang opisina na nakatalikod ang mga kamay. Naiisip ni Whitney, damn it. Hindi ako umimik kahit isang salita. Bakit? Bakit ganon? Habang pinag-iisipan sina Whitney at Cassandra tungkol doon, malamig silang tumingin kay Gerald. Mapait na ngumiti lang si Gerald. Tapos tumalikod siya at umalis. Di nagtagal, may naririnig siyang balita patungkol kay Victor. Palagi nilang kinokondena siya at minamaliit. Ngayon ay oras na upang makaganti siya sa kanila. Bumalik si Gerald sa silid-aralan at napagtanto niyang umalis na si Harper at ang iba pa. Bumalik din siya sa kanyang dorm at humiga sa kama. Sinabi niya kay Harper at sa iba pa na mabuti na ngayon. Tumingin siya sa oras at napagtanto na 6:00 na ng gabi. Napagpasyahan niyang maglaro sandali sa kanyang telepono bago siya lumiko. Kabanata 188. Sa sandaling iyon, nagpadala ng mensahe si Cassandra sa kanyang iba pang social media account. Galit ako. Ordinaryong lalaki. Gusto kong pumunta at magpakamatay. Anong gagawin ko? Sinabi ni Cassandra. Sa totoo lang, nagalit si Gerald nang makita ang pangalan ni Cassandra. Kung ayaw mong mabuhay, pumunta ka lang at mamatay. Ano pa ang magagawa mo? Mabilis na sagot ni Gerald. Ikaw ay kaya nakakainis. Gusto ko lang sabihin sa iyo ang ilan sa mga bagay na ikinagalit ko. Nakatali ng dila si Gerald. Gumamit talaga siya ng isang masamang tono. Ngunit paano magagamit ni Cassandra ang isang matamis na tono sa kanya na kumikilos tulad ng isang spoiled na bata? Hindi alam ni Gerald kung paano tumugon sa kanyang mensahe. Manalo ka. Palagi akong nagmamalasakit sa iyo, ngunit hindi mo ako pinahahalagahan. Ako'y lubos na nalulungkot. Ngunit nais ko pa ring sabihin sa iyo ang tungkol dito. Alam mo kung ano, ordinaryong tao. Maaari ko lamang ibuhos ang aking damdamin at malayang makakapagsalita sa iyo. May nangyari ngayon. Alam mo ba ang tungkol sa kampanya sa pangangalap ng pondo para sa aking departamento? Dahil lamang sa isang nakakaawa na mahirap na B***starred mula sa aking klase, nasira ang kampanya. Wala ng pera si Layla para mabayaran ang bayad sa medisina ng kanyang nakababatang kapatid. Ano ang mas mahalaga ay ninakawan ako ng pagkakataong makakuha ng gantimpala sa pinakamagaling na guro dahil lang sa kanya. Nag-donate ako ng pera para kay Layla. Nag-donate ako ng $70,000 sa kanya. At patungkol sa award ng guro na iyon, tama ang paghahatid sa iyo. Diretsong saway sa kanya ni Gerald, hindi pinapansin ang nararamdaman. Ang nakakainis. Bakit ko naramdaman na gusto mo akong asarin? Tagumpay. Nako, tuluyan ng hindi nakaimik si Gerald. Iniisip niya kung ang iba ay nakaramdam ng lubos na kaligayahan kahit na sila ay pinagalitan dahil lamang sa siya ay yumaman ngayon. Baka ganon. Sa oras na iyon, nagpadala rin ng mensahe si Felicity kay Gerald. Nandyan ka ba? Ordinaryong lalaki. Sapat na kay Gerald ang mga babaeng iyon. Mawala ka, hindi ako magagamit. Saway ni Gerald. Ang ordinaryong tao ay naging ligaw ngayon. Pinagalitan mo ako. Muling nagtali ng dila si Gerald. Tila totoo nga. Matapos siya ay yumaman, ang iba ay nakaramdam ng lubos na kasiyahan dito kahit na pinagagalitan niya sila. Pagkatapos ay hindi niya pinansin ang kanilang mga mensahe ng direkta. Nag-login si Gerald sa sarili niyang pangunahing account at nakipag-chat sandali kasama si Mila. Tapos lumingon siya. Kinaumagahan, gumising ng maaga si Gerald ng umaga dahil sa pagpapaandar na binanggit sa kanya ni G. Rain dati.
Ito ay sapagkat walang mapapansin ito kung maaga siyang nagising at pumunta upang kunin ang kanyang kotse. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang manatiling low-key. Narating ni Gerald ang park. Manalo ka. Hindi ba iyon ang mahirap na tao? Hindi mo ba alam kung gaano nakakabigo kahapon? Ni hindi man lang siya pinatalsik. Totoo yan. Pinalo niya si Victor, at maaari pa rin siyang manatiling buhay hanggang ngayon. Ito ay isang himala. May mali. Tingnan mo siya. Alas 6 pa lang ng umaga. Saan siya pupunta ng maaga sa umaga? Gusto ba niyang tumakas? Oo. Malinaw na gusto niyang tumakas. Mga kapatid, tinalo ng B** start na iyon ang ating Victor. Hindi natin siya dapat payagan na makawala dito. Pumunta ka at pigilan mo siya. Sa minutong pagpasok ni Gerald sa parke, hindi nagtagal ay napaharap siya sa 4 na babae. Ang mga ito ay walang iba kundi ang 4 na kababaihan na kinondena siya ng masama para kay Victor noong nakaraang araw. Mukhang dumating sila sa parke para sa isang morning run. Sa kasamaang palad, nabunggo nila si Gerald. Manalo ka, bastard. Saan mo balak tumakas? Malamig na sabi ng babaeng tila pinuno nila. Kinuha ni Gerald ang kanyang susi ng kotse ng Lamborghini, tumangala, at sumenya sa kotseng Lamborghini sa likuran nila. Hindi ako tumatakbo kahit saan. Gusto ko lang ihatid ang sasakyan ko. Malamig na sabi ni Gerald. Pagkatapos nito, pinindot niya ang susi ng kotse niya. Isang tunog ng huni ang narinig. Ang mga ilaw ng kotse ay nag-flash at ang pintuan ay automatikong bumukas. Kabanata 189. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Natigilan ang 4 na babae. Ano? Pag-aari ba ni Gerald ang marangyang kotse na ito? Hindi ba siya isang mahirap na tao mula sa aming kagawaran? Paano niya kayang magmaneho ng ganoong maganda at marangyang kotse? Humarap sila kay Gerald at ang mukha ng mga ito ay nagbago ng husto. Ang kotseng iyon lamang ay mas mahal kaysa sa kotse ni Audi ni Victor. Inisya nila. So paano si Victor? Ito ay mas mahusay kaysa sa Victor. Ang cool ng kotseng Lamborghini na ito. Ang namumuno mula sa mga batang babae ay naging mapatla. Sumugod siya saka lumapit kay Gerald at kinakabahan na sinabi, Gerald, sa iyo ba talaga ang kotseng ito? Sa iyo ba ito? Kung hindi, iyo ba ito? Si Gerald ay tila sanay sa ganoong klaseng babae at ang kanilang mga tono. Hindi nagtagal ay malamig na niyang sinabi. Ang astig ng kotseng ito. Ito ba ay humigit kumulang $1 hanggang $2 milyong? Hindi nagtagal ay lumapit ang babaeng iyon sa sasakyan. Tuluyan na siyang nawala sa sarili. Tingnan ang marangyang kotse na ito. Kung nakapag-upo man ako sa kotseng ito kahit isang beses, napakasaya ko na baka mamatay ako. Ang iba pang 3 mga kababaihan ay sumugod din sa kotse. Napatingin sila kay Gerald sa paghanga. Humigit kumulang $1,800,000. Sinimula ni Gerald ang makina ng kotse, at ang isang kaakit-akit na tunog ng ungol ang narinig. Wow! Sobrang cool. Gerald, saan ka pupunta? Maaari mo ba kaming pasakayin? Mapang-akit na ngumiti ang babae at tinanong si Gerald. Mawala. Malamig silang pinagalitan ni Gerald. Sa katunayan, sila ay medyo maganda. Ngunit ito ay isang ganap na naiibang bagay. Kinondena nila si Gerald alang-alang kay Victor ngayon pa lang, ngunit ngayon nais nila siyang sumakay sa kanila. Ang isang mabuting bagay na tulad nito ay hindi mangyayari. Pagkatapos nito, pinatakbo niya ang kotse at diretso na siyang umalis. Gerald. Ikaw, hindi na sila pinansin ni Gerald. Galit na galit sila kaya natatak ang kanilang mga paa. Hindi inaasahan, si Gerald ay isang sobrang yaman na tao. Naramdaman nila na parang nagdusa sila ng malaking pagkawala. Nasaktan nila ang isang tunay na mayaman na tao dahil lamang sa isang bobo na si Victor. Ito ay hindi lamang sulit. Kumusta naman si Gerald? Matapos niyang pagalitan ang mga ito, diretso niya ang kanyang sasakyan papunta sa labas ng lugar ng conference hall. Bagaman maaga pa ito, nandoon si Bernard at ang iba pang mga pinuno. Mayroong 2 bahagi sa pagpapaandar. Ang una ay nagsama ng pagpupulong sa pagtatatag ng paaralan na gaganapin 1 oras mamaya. Kailangang dumalo si Gerald sa pagpupulong kasama ang ilang iba pang mga pinuno sa isang nakahiwalay na silid ng pagpupulong. Pinondohan ni Gerald ang pagtatatag ng Scott Howe Elementary School at tumulong siya upang maitaguyod ang 23 mga naturang paaralan. Ang mga paaralan ay espesyal na itinayo para sa mga bata ng mga manggagawa na nagtatrabaho sa labas ng lugar, na nagbibigay ng isang pang-edukasyon na platform para sa kanila. Ito ay lubos na isang malaking kontribusyon. Tiyak siya ay lubos na pinahahalagahan at pinahalagahan. Ang ikalawang bahagi ng pag-andar ay nagsama ng isang pagpupulong kasama ang guro ng pagtuturo at mga tauhan sa pangunahing conference hall. 2 buwan lamang ang natitira bago nila simulang mag-recruit ng mga mag-aaral.
Kailangan nilang ayusin ang pagpili ng mga kawani ng pagtuturo ng maaga at magbigay ng pagsasanay para sa kanila. Kailangang sumali si Gerald sa unang bahagi ng pag-aandar at pinilit na makinig kay Bernard na walang tigil na pinag-uusapan ng tungkol sa iba't ibang mga bagay sa loob ng 2 oras. Gayunpaman, hindi plano ni Gerald na sumali sa ikalawang bahagi ng pag-aandar na nagsasagawa ng pagpupulong kasama ang guro ng pagtuturo at kawani. Ito ay dahil hindi niya kailangang itaas ang anumang opinyon doon. Bukod nakadama siya ng presyon kasama ang isang grupo ng mga guro. Ang kanilang mga antas sa akademiko ay tiyak na hindi katapat sa bawat isa. Medyo may kaalaman sila at pipilitin nito si Gerald. Dahil siya ay malaya, nagpasya siyang tingnan ang isa sa mga paaralan na malapit sa venue ng pagpapaandar. Pagkatapos ng lahat, maaari itong maituring na isang partikular na makabuluhang bagay na kanyang nagawa. Hindi pinatakbo ni Gerald ang kanyang sasakyan. Naglakad na siya papunta sa school sa halip. Dahil ang paaralang iyon ay halos ganap na naitayo nang maipagpatuloy nila ang proyekto, napunta na ito sa yugto ng pagbibigay ng kagamitan pagkalipas lamang ng 2 buwan. Ang buong paaralan ngayon ay nakatanim na ng mga puno at halaman. Hindi may kakaila, ang paligid ng paaralan ay napakahusay na binigyan ng malaking pondo na ibinigay niya. Nag-snap siya ng 2 litrato ng paaralan, pinaplano na ipadala at ibahagi ang mga ito sa kanyang kapatid sa paglaon. Tumigil ka na. Hindi mo ba alam na ipinagbabawal kang mag-snap ng mga litrato sa paaralan? Hindi mo ba nakita ang babala sa karatula? Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang malamig at mahigpit na tinig ng babae. Natakot si Gerald. Tumalikod siya at nakita ang karatula. Inaangkin nito na ipinagbabawal ang pagkuha ng mga litrato doon. Pasensya na. Hindi ko yun napansin. Tatanggalin ko kaagad. Bagaman tumulong siya sa pagpopondo sa pagtatatag ng paaralang iyon, walang nahanap na espesyal si Gerald sa kanyang nagawa. Kaya sumunod siya at tinanggal ang mga litrato. Ikaw ba si Gerald? Nakakagulat na tagpuan niya ang kanyang sarili na kinikilala ng babaeng iyon. Paglingon niya at nakita niya ang isang babaeng nakaitim na uniforme. Kilala ba siya nito? Lillian, kilala mo ba siya? Mayroong 2 iba pang mga kababaihan at isang lalaki sa tabi ni Lillian. Nagtataka ang tanong nila kay Lillian. Kabanata 100 na po. Kilala ko siya. Classmate ko siya mula high school. Ano ang problema, Gerald? Halos 3 taon na kaming hindi nagkita. Nakalimutan mo na ba ako? Nagtatakang sabi ni Lillian. Ngunit maliban sa sorpresa, tila napuno siya ng isang uri ng pang-iinis sa sandaling iyon na kinukutya si Gerald. Ito ang uri ng pakiramdam na naramdaman ng isa nang sa wakas ay napagtanto niya na ang taong akala niya matagal nang nawala ay lumitaw ulit sa harapan niya. Makalipas ang maraming taon, ang bastard na akala niya ay matagal nang namatay ay lumabas nang wala saan man. Napuno siya ng ganoong klaseng sorpresa. Sa totoo lang, ganoon ang pagtingin kay Lillian, natigilan din si Gerald. Nakatali siya ng dila. Tiyak, alam niya kung sino si Lillian. Nasa iisang klase sila mula noong ika-2 taon. Nang papasok na sila sa iba't ibang mga kurso sa junior high, inilagay ulit sila sa parehong klase. Sa sandaling iyon, tila si Lillian ay ang miyembro ng komite ng sining. Magaling siyang kumanta at sumayaw. Gayunpaman, walang espesyal sa kanilang relasyon noon. Ang isang batang babae tulad ni Lillian ay tiyak na magugustuhan ang mga batang lalaki na ang kanilang mga pamilya ay mayaman at pinahalagahan noong high school. Walang ganyang mga katangian si Gerald. Dagdag dito, ang kanilang paaralan ay matatagpuan sa bayan at si Lillian ay residente doon. Kaya't ang kanyang panlasa at pinagmulan ng pamilya ay hindi pinapayagan na makipagkaibigan siya sa isang taong tulad ni Gerald. Sa loob ng 3 taon sa high school, ang mga bagay na sinabi nila sa bawat isa ay mas mababa kaysa sa sinabi nila sa isa't isa nang nagkita sila ng nagkataon doon sa paaralan ngayon lang. Kaya tiyak na hindi sila nakipag-usap sa isa't isa matapos silang magtapos sa high school. Bagaman napansin ni Gerald ang karumal-dumal na tingin ni Lillian ngayon pa lang, itinatangi pa rin niya ang mga bagay noong una. Oo, 3 taon na tayong hindi nagkikita. Halos hindi kita makilala. Napakagwapo mo ngayon. Ngumiti ng bahagya si Gerald. Hoy, matagal na talaga. Kahit na maaari mo ring malaman kung paano purihin ang iba. Ngunit bakit parang medyo awkward ako rito, nakikinig sa iyong mga papuri. Inikat ni Lillian ang mga braso sa kanyang dibdib at ngumiti ng malamig. Lillian, ipakilala natin siya sa atin dahil siya ay iyong matandang kamag-aral. Napansin ng babaeng iyon na si Gerald ay mukhang nakalulugod sa mata kaya't ngumiti ito at diretsyong sinabi. Ano ba? Fiona, maaari mo bang itigil ang pamamasyal sa bawat lalaking nakilala mo palagi? Alam mo ba kung anong uri ng tao si Gerald noong high school ako? Oo, aking Diyos. Nakatali ng dila si Lillian. Palaging ganoon ang kilos ng matalik niyang kaibigan.
Nahumaling siya sa paghahanap ng kanyang kasintahan sa tuwing makakasalubong niya ang isang medyo gwapong lalaki. Ngunit naisip niya na kailangan talaga ni Fiona na imulat ang kanyang mga mata. Hindi mapigilan ni Lillian na aminin na si Gerald ay talagang gwapo, ngunit siya ay isang tuldok-tuldok. Ano ang mali? Si Gerald ay isang kasumpa-sumpa na mahirap na tao noong high school pa lang. Alam mo ba kung ano ang karaniwang kinakain niya sa oras ng tanghalian sa oras na iyon? Tanging simpleng tinapay ang kinakain niya na may ilang adobo na gulay. Bukod, napakasyabi ng kanyang uniforme na ang pantalon sa paligid ng kanyang mga tuhod ay napunit. Naglagay pa siya ng mga ito ng patch. Ngunit hindi niya nais na bumili ng bagong uniforme. Ano? Paano posible na mayroong isang mahirap na tao? Ang magandang babae inilabas ni Fiona ang kanyang dila, sinasabing siya ay takot at gulat. Hindi ako naniniwala sa iyo. Lillian, pinalalaki mo ba ang mga katotohanan? Mapait na ngumiti ang lalaking iyon. Kung naging mahirap ako sa ganyan, sa palagay ko mas mabuti kung magpakamatay ako. Ano? Nagpapalaki ba ako ng mga katotohanan? Gerald, sabihin mo sa kanila kung totoo ang sinabi ko. Naging balisa si Lillian. Nais lamang niyang patunayan sa iba na siya ay tama. Tungkol sa kung paano niya kinundena si Gerald at inisin siya, hindi man lang ito inisip ni Lillian. Para sa kanya, isang gossip topic lang si Gerald. Inisya ni Gerald. Oo, totoo. Ngumiti ng mahina si Gerald na pagtanto na ang ugali at katangian ni Lillian ay hindi nagbago. Bagaman inis siya nito, hindi naman siya lumitaw na galit. Kung tutuusin, totoo ang sinabi ni Lillian ngayon lang. Wala siyang pakialam kahit mababa ang tingin nila sa kanya na ibinigay na walang katuturan kung ilantad niya ang kanyang totoong pagkatao at ipakita ang kanyang kayamanan sa harap nila. Nga pala, Lillian, bakit ka napunta sa paaralang ito? Sa nakikita ko, ikaw ang guro dito. Nakita mo ba ang iyong trabaho kaagad? Tanong sa kanya ni Gerald. Nang umalis siya sa conference hall, nalaman niya na lahat ng mga guro doon ay nasa uniforme na iyon. Oo, mabilis namin natapos ang aming internship. Bukod, mayroon akong sertipiko ng kwalifikasyon ng guro. Tiyak, natatapos ko ang lahat at naayos na. Mula ngayon, mamumuhay na ako dito sa malaking lungsod na ito, Mayberry. Paano naman kayo, narinig kong nag-aaral ka sa Mayberry University? Nakahanap ka na ba ng trabaho? Pagkatapos ng lahat, si Lillian ay medyo mature na ngayon pagkatapos ng maraming mga taon. Bagaman minamaliit niya si Gerald, magalang pa rin siyang nagtanong sa kanya. Ako, hindi pa. Iniisip ko pa rin kung ano ang dapat kong gawin mula ngayon. Ngumiti si Lillian. Sa totoo lang, Gerald, naisip ko na mas mapapabuti ka pagkatapos mong mag-aral sa kolehiyo. Nakakagulat. Tuldok-tuldok. Kung hindi mo magawa ito, bumalik ka lamang sa iyong bayan. Tingnan kung makakahanap ka ng trabaho sa bayan. Kung hindi, maaari kang laging bumalik sa iyong nayon at bumili ng ilang lupa. Maaari kang magsimula sa pagsasaka o iba pa. Iyon ang paraan kung paano sinisimulan ng mga mag-aaral sa universidad ngayon ang kanilang negosyo. Inakbayan ni Lillian ang kanyang dibdib. Simula pa lang, naramdaman niya na si Gerald ay isang walang kabuluhan. Matapos ang pagkakaroon ng isang casual na pakikipag-usap sa kanya, lumala ang kanyang opinyon tungkol sa kanya. Papunta na siya para sa isang internship, ngunit hindi pa niya alam kung anong uri ng bagay ang nais niyang gawin sa hinaharap. Sa pagtingin sa kung paano siya pinayuhan ni Lillian, ngumiti lamang siya ng mapait at paulit-ulit na tumango. Sa tabi nila, tumango din ang lalaking iyon. Sinabi niya pagkatapos, tama ang sinabi mo. Mahirap para sa mga mag-aaral sa universidad na maghanap ng trabaho sa kasalukuyan. Ang ilang maliliit na kumpanya ay walang promising hinaharap. Ang mga malalaking kumpanya ay nais lamang ang mga may talento. Tingnan lamang ang Universidad ng Mayberry, tanging ang pinakapambihirang mga makakahanap ng magagandang trabaho. Kumusta naman ang iba? Nakasalalay sila sa ilang mga koneksyon o kanilang mga pamilya upang magkaroon ng isang maaasahang hinaharap. Ang isa pang batang babae sa tabi nila ay nagdagdag, totoo iyon. Ang mga taong higit na nagdurusa ay ang tulad ni Gerald. Wala siyang kakayahan at husay sa pagsasalita. Bukod, medyo mahirap siya pareho sa ekonomiya at sa aspeto ng kultura. Napalubog sila sa isang mainit na talakayan, at tumayo roon si Gerald na walang kinalaman. Sa wakas, nagawa ni Gerald na sabihin ang ilang bagay matapos silang gawin. Kayong apat ba ay mga bagong rekrutadong guro dito? Hindi naman masama talaga. Ang sweldo na ibinigay ay medyo mahusay din dahil ang namumuhunan ay nagbigay ng isang malaking halaga ng mga pondo. Ang pag-aayos ng pamumuhay na inihanda nila ay napakahusay din. Nais lamang ni Gerald na makipag-chat sa kanya bilang isang old mate sa paaralan. Ano ba? Gerald, huwag kang magpanggap na marami kang nalalaman dito. Sinabi mo ang mga bagay na iyon dahil gusto mo lang magpakitang gilas sa harap namin. Alam na alam ko yun. Ano ang kailangan mong maging napakahusay?
Alam kong malinaw ang tungkol sa iyong sitwasyon. Gusto mo bang ibuhos ko ang lahat? Wika ni Lilian na walang magawa. Bahagya lang hinawakan ang ilong ni Gerald at ngumiti ng mapait. Nga pala, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay mula nang mabangga natin ang bawat isa dito ngayon. Sa sandaling iyon tumangala si Lilian na parang may iniisip siya. Kabanata 171. Tumingin si Gerald. Anong meron? Nagkaroon kami ng pagtitipon sa pagitan ng mga dating kaibigan ngayong gabi. Nangyayari ito bawat pares ng buwan. Hindi ko pa nabanggit ito dati ngunit dahil nagkabunggo kami sa isa't isa, ito ang pagpapaalam ko sa iyo. Gayon din, nandyan si Sharon. Pinigilan ni Lilian ang isang maliit na tawa. Pag-isipan ito, bumalik sa high school, mauna ka sa pwesto sa mga marka, at pangalawa siya. Malapit kayong dalawa, sa totoo lang, hinahabol mo siya, hindi ba? Hindi nag-reply si Gerald. Si Sharon Leslie, isang matandang kaibigan mula sa high school. Totoo na maayos ang kanilang pagsasama noon. Totoo rin na si Gerald ay may nagmamalasakit na damdamin para sa kanya, ngunit nauna na iyon. Lahat ng ito, sinundan ba siya nito? Hindi pa siya naglakas loob. Maaga pa sa kanilang unang taon sa high school madalas silang magkukwentuhan. Nang maglaon kahit sa ilang mga pagkakataong iyon na sinubukan niyang magsimula sa isang pag-uusap, hindi siya tumugon. At sa gayon, naanod sila. 3 taon na ang lumipas sa isang iglap. Tihi. Halika, alam mo, noong nakaraang buwan, tinatrato kami ng kasintahan ni Sharon sa ilang mga pagkain, at pagkatapos ay ang paksa ng iyong dumating. Nais malaman ni Sharon kung ano ang pinag-uusapan ni Gerald, walang makasagot sa kanya sa oras na iyon, ngunit ngayon, malaya ka ngayong gabi. Habang nagsasalita siya, ninakaw ni Lilian ang isang silot kay Gerald, naghahanap ng isang pahiwatig ng kawalan ng pag-asa. Ngunit walang ganoong ekspresyon ang matagpuan sa kanyang mga tampok. Ngayong gabi. Oo, makakaya ko ito. Mahusay, mahusay. Kailangan mong dumating kung gayon hayaan ang lahat ay tumingin sa iyo. Nagtataka, kinuha ni Lilian ang kanyang handphone at ninakaw ang isang snapshot ni Gerald, na ipinadala niya sa chat group para sa pagtitipon, hulaan mo kung sino ang bozo na ito. Sino? Mukhang pamilyar. Tiyak na nakita ko na siya sa kung saan man. Parehong dito, ngunit wala lang siyang kamukha na alalahanin kahit kanino. Magring ng kampanilya sa alinman sa inyo. Sharon Leslie, si Gerald ba yan? Ay, oo, samubo si Lilian. Kayong dalawa ay mga kaibigan noong high school, ha? Isang pagtingin lang ang nakita sa iyo si Gerald ito. Nakatutuwang maging isa na nagdadala ng isang bagay na nakagaganyak sa lahat. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit biglang nagpasya si Lilian na yayain si Gerald sa pagtitipon. Marami silang mga dating kaeskwela sa Mayberry, mayroong isang maliit na bilang sa kanyang klase na nag-iisa. Marahil ay hindi nila makilala si Gerald, ngunit garantisado silang naririnig ang kanyang pangalan dati. Kung siya ay nagpakita sa pagtitipon, sigurado siya ang magiging mainit na paksa ng gabi. Tingnan lamang ang kaguluhan sa chat group ngayon. Sharon Leslie, mga kaibigan ba tayo noong high school? Wala akong naalala kahit anong ganyan. Hihihi, lumipad ang mga daliri ni Lilian sa keypad. Nako, natagpuan mo ang iyong sarili isang hunk sa Sunnydale ngayon kaya't ang iyong dating hindi na mahalaga. Sharon Leslie, lumayo ka rito. Ano ang ibig mong sabihin na dating? Paano mo siya tatanungin kasama ng aming pagtitipon? Dapat nating abutin, lahat tayo ay mga matandang kaibigan, tutal. O sige, bumaling si Lilian kay Gerald. Sabik na ang lahat na makita ka ulit, lalo na si Sharon. Siya pa mismo ang nagsabi nito. Dahil mayroon kang oras ngayong gabi, pumunta lamang para sa pagtitipon. Kung nag-aalala ka tungkol sa kung kayang bayaran mo ito, tatakpan kita sa ngayon. Kanina pa sana siya tatanggihan ni Gerald. Sabihin sa katotohanan, hindi pa siya nakakagawa ng maraming kaibigan sa mga panahong iyon. Wala siyang sasabihin sa lahat doon. Ngunit ngayong nasabi na ni Lilian ang lahat ng iyon, hindi na niya masyadong masabi na hindi na. O sige, ngayong gabi kung gayon. Tumango si Gerald sa kanyang pagsang-ayon. Binigyan siya ni Lilian ng venue, pagkatapos ay nagpunta na siya. Umiling si Gerald sa sobrang inis. Ang pagtuturo ni Lilian sa aking bagong paaralan. Ito ay isang maliit na mundo pagkatapos ng lahat. Nagpaplano sana siyang maglakad-lakad sa bayan, ngunit ang pakikipag-usap kay Lilian ay sumire sa kanyang kalooban para doon. Well, tanghali na, at nagugutom siya kaya tumuloy pa rin si Gerald. Sa mga pintuan ng paaralan, mayroong 3 bata na walang gulong damit, marahil ay 4 o 5 taong gulang. Nakasilip sila sa loob. Eskwelahan ba ito, kuya? Hindi ito mukhang kung ano ang pinag-uusapan ni Miss Keita. Kabanata 172 ang kanyang mukha ay pinahiran ng dumi, ang maliit na batang babae ay nakikipag-usap sa batang lalaki sa tabi niya. Siguro hindi pa sila nagsisimula ng klase, iyon ang kulang. Ang bata ay nagpunas ng isang snot.
Gusto kong pumunta din. Ang isa pang medyo chubby na lalaki ay nagtubo, kailangan mo ng pera upang makapasok sa paaralan. Wala kaming pera. Gumagawa na si Miss Keita ng maraming mga trabaho upang mapakain kami. Hindi na tayo maaaring humiling pa sa kanya. Gutom na ako. Ungol ng batang babae. Hahanapin kita ng kaunting tinapay. Bakit ka mga urchin na nagsisiksik sa mga pintuan? Mawala ka. Lumabas ang isang security guard nagngangalit sa galit. Ang tatlong bata ay tumalon sa takot. Ang bantay ay nasa 50, ang uri na maaari mong makita sa isang lugar ng konstruksyon. Kitang-kita ang takot sa kanya ng mga bata, at sa gilid ng pagtakas, ngunit patuloy silang nakatingin sa paaralan, medyo mahaba pa. Nagsalita si Gerald. Nakatingin lang sila. Ayos lang yun, di ba, hindi tulad ng bayad mo sa paaralang ito. Wala akong sinabi tungkol sa pagpasok mo sa loob ng mas maaga, ngunit huwag kang maglagay ng kahit anong pagsabog sa akin. Wala ka ng pagmamayari ng paaralang ito kaysa sa akin, ngayon, maligo. Ang lalaki ay pula at namumula. Malinaw na may ilang mga pint siya na maisasama sa kanyang tanghalian, ang hininga niya ay namula sa alak. Dito, bumili ka ng isang tunay na inumin. Sa isang maliit na ngiti, inabot ni Gerald ang kanyang pitaka at itinapon sa kanya ang 100 pera. Malinaw na hindi inaalok ang perang ito bilang isang papuri. Gumawa ng tala si Gerald upang irekomenda ang lalaki na tatanggalin sa paglaon. Isang masamang matandang lasing na namamahala sa seguridad, marahil ay pinagsiksikan ng isang kaibigan sa kumpanya. O sige, sige. Maraming salamat, tao. Tapos umalis na ang gwardya. Lumuhod si Gerald at ngumiti sa mga bata. Kayong mga bata ay nais ding pumasok sa paaralan. Masiglang tumango ang batang babae sa gitna. Oo. Ang dalawa pa ay mas maingat at pinagmamasdan siya ng walang salita. Sabihin sa katotohanan, nakikita ang tatlong maliliit na bata na nangangarap na pumasok sa paaralan tulad nito, napunit ito sa kanyang puso. Walang naintindihan ang pakiramdam na mas mahusay kaysa sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya mapigilan ang pagnanasa na gumawa ng isang bagay para sa kanila. May nagugutom ba? Paano ko kayo ilalabas sa tanghalian? Miss, sinabi ni Keita na hindi tayo dapat makipag-usap sa mga hindi kilalang tao at talagang hindi natin sila dapat sundin kahit saan. Lumabas ang dalawang lalaki sa harap ng dalaga. Tumawa si Gerald at tumango. O sige, pagkatapos ay bibili ako ng ilang bagay at dalhin ito sa iyo. Sa pamamagitan nito, tumakbo siya patungo sa KFC sa tapat at kumuha ng isang tumpok ng mga burger, pritong manok, at inumin. Hindi mo na ako dapat sundin kahit saan. Kunin mo na lang at kainin muna. Bukod, tutulungan din kita sa pag-aaral. Tinapik ni Gerald ang ulo ng dalaga at inabot ang pagkain sa kanila. Salamat. Ang mga mata ng mga bata ay dumilat. Sa sandaling matanggap nila ang pagkain, sinimulan nilang iwaksi ito. Bakit kumakain ka lamang ng isang bagay na ibinigay niya sa iyo? Ito ang tunog ng dulcet ng boses ng isang babae, kaaya-aya, ngunit balisa pa rin. Hindi ako sapat na humihingi ng paumanhin, Ginoo. Magkano ang lahat ng pagkaing iyon? Bayaran ko yan. Kinakabahan ang sambit ng babae. Gayunpaman, nang makita ni Gerald kung sino siya, ang kanyang mga mata ay nagningning. Ikaw. Kabanata 173. Agad siyang nakilala ni Gerald. Nakilala niya siya sa Homeland Kitchen ilang araw lamang ang nakakaraan. Pinagalitan na siya ni Jane noon pa siya nagtatrabaho para sa kanila. Nag-iwan siya ng isang impression sa kanya. Kahit na nakikita lamang siya mula sa gilid, alam niya na siya ay isang pambihirang kagandahan. Nang makita siya ulit ngayon, parang pamilyar kaagad sa kanya, at pagkatapos ay mailagay na niya ito. Kilala mo ako. Pulong niya tinitipon ng tatlong bata na protection. Maliwanag na takot siya sa kanya. Paano kung nasangkot siya sa human trafficking? Oo, nakabangga kami sa isa't isa sa Homeland Kitchen. Nakalimutan mo ba ako? Ngumiti sa kanya si Gerald. Ang babae ay gumugol ng isang sandali sa paggunita, pagkatapos ay lumiwanag. Ay, ikaw pala, Ginoo. Salamat sa pagtulong sa akin sa oras na iyon. Sa oras na iyon, napagalitan na siya ng husto, hindi siya naglakas loob na tumingin mula sa sahig. Nung aalis na lang siya ay nakawin niya ang isang maikling tingin kay Gerald. Nakilala siya ulit ngayon, ang kinikilala niya ay ang boses niya. Iniligtas niya siya sa oras na iyon. Gayon din, mayaman siya. Huwag mong banggitin. Hindi bababa sa hindi mo maiingatan ang iyong pagbabantay sa paligid ko. Inaalagaan mo ba ang tatlong anak na ito? Nagtataka na tanong ni Gerald. Yup. Tumango si Kate Smith, dinala ang tatlong bata.
Habang sila ay naglalakad ng magkasama, sinabi niya sa kanya ang kwento. Ito ay naka-out na ang tatlong mga bata ay libot urchins na pinamamahalaang upang makatakas matapos na inagaw ng mga alipin sa ganoong kalat-kalat na mga pangyayari, walang ulila na handang dalhin sila, at sa gayon ay libot-libot sila sa lungsod, nagmamakaawa para sa mga basura. Hanggang sa matagpuan sila ni Keita, at inalagaan silang lahat. Pangunahin siyang nagtatrabaho bilang isang guro ng kindergarten at gumawa din ng iba pang gawain sa gilid, sa ganyang paraan kumita ng sapat upang mapanatili silang lahat na pinakain. Nagtipid pa nga siya ng pera upang maipadala sila sa paaralan. Magandang bagay na madalas na nagtrabaho si Keita sa mga bata. Tinuro niya ng mabuti ang tatlong ito. Ang gulo. At ang tatlong anak ay pawang magkakapatid. Nanginginig ang kanyang puso, tinanong ni Gerald, ano ang tungkol sa iyong pamilya? Wala ako, lumaki ako sa isang ampunan. Tulad ng sinabi niya sa kanya nito, isinabit ni Keita ang kanyang ulo at kinuha ang kanyang damit. Isang napakagandang babae siya kahit na ang kanyang ningning ay natatakpan ng mahabang paghihirap. At napaka-preserve siya sa presensya ni Gerald. Alam niya na dahil sa takot siyang mapapagod siya sa kanya. Hindi malalaman ni Keita na si Gerald ay dating uri ng tao na hindi kailanman naramdaman na siya ay sapat na mabuti, alinman. Pareho silang edad ng dalawa. Akala ni Gerald dati ay nakuha niya ang maikling dayami sa buhay, ngunit ang Keita dito ay napakasama nito, isang batang babae na walang magulang, nagmamalasakit sa kanyang tatlong mga anak. Gaano kadalas mo nahanap ang isang babaeng tulad nito sa mga araw na ito? Tubhang naantig si Gerald sa paghanga sa kanya. Saan ka manatili? Tanong niya. Doon. Ang lahat ng tatlong mga bata ay itinuro patungo sa isang ordinaryong lugar ng tirahan, hindi kalayuan sa paaralan. Maaari mo bang isipin kung dumadaan ako ng kaunti? Tanong niya sabay chuckle. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango si Keita. Ang buong lugar ay karaniwang isang koleksyon ng mga lumang squatter shacks. Nang makarating sila sa lugar nito, nagsipilyo si Keita ng isang dumi at inalok ito sa kanya. Pagkatapos ay tinulak niya ang tatlong bata upang maligo. Sinusubukan ng mga bata na gawin ang kanilang bahagi, nangongolekta ng ilang pagtanggi na ibenta araw-araw. Iyon ang dahilan kung bakit natakpan sila ng dumi. Keita Smith, ang pangalan ko ay Gerald Crawford. Magkaibigan ba tayo? Kaibigan. Napaatras siya. Alam ni Keita na si Gerald ay isang malakas na tao mula nang makapag-order siya sa paligid ng manager person na iyon. Kabanata 174. Bakit ang isang napakalakas na tao ay magiging interesado sa kanyang pagkakaibigan? Hindi lang lalabas si Gerald at sasabihin kung bakit, alin din. Ngayon lang ay isang pagkakataon na magkita lamang. Siya ay isang taong malambing sa puso at may partikular na pakikiramay sa mga taong nagdurusa. Siyempre maaari lamang niyang malutas kaagad ang kanilang mga problema, maghanap sa kanila ng mas masarap na lugar upang manatili, ilagay ang lahat ng mga bata sa paaralan. Ang kailangan lamang ng ilang mga salita mula sa kanya. Gayunpaman, mula sa sandaling nakita muli ni Gerald si Keita, ang kanyang puso ay naging wildly racing na wala sa kontrol. Ang ilang banayad na damdamin ay pinipilit siyang lumapit sa kanya, upang makilala siya ng mas mabuti. Hindi niya maintindihan ang pakiramdam na ito. Gayunpaman sa pag-iisip sa ngayon, alam niya mula sa unang pagkakataong nakatingin siya sa kanya. Isang tingin lamang mula sa gilid at ang mukha nito ay nasunog sa memorya niya. Isang batang babae na nakilala niya pulos nagkataon. Paano siya nararamdaman ng ganito tungkol sa kanya? Wala siyang kahit kaunting bakas. Ang alam niya lang ay iyon, mula nang makilala niya siya, pakiramdam niya ay gusto na niya siyang makilala magpakailanman. Nagsimula silang mag-usap, nag-iinit sa bawat isa sa bawat lumipas na sandali. Nang hindi napansin, isang buong hapon ang dumaan. Keita, yes man, pupunta ako ngayon. Bibisitahin ko ulit pagkalipas ng ilang araw. Nagpaalam si Gerald sa mga dalaga at umalis na. Matapos ang paggugol ng araw sa kanila, ang pakiramdam ng kanyang puso ay magaan, ang kanyang kaluluwa sa kapayapaan sa kauna-unahang pagkakataon sa isang walang hanggan. Tapos tumunog yung phone niya. Si Lillian iyon. Nang huli silang maghiwalay, nagtanong si Gerald na makipagpalitan ng numero sa kanya. Nag-aatubili, pumayag siya. Sinasabi ko, Gerald. Inaanyayahan kita na maging bahagi ng pagtitipong ito, at mahuhuli ka sa iyong unang pagkakataon. Matalas ang boses ni Lillian sa pagsaway. Sinabi kong magkita sa alas 5. Nasaan ka? Oh, may dumating kaya pinigilan ako. Papunta na ako ngayon siguro 10 minuto. Dut. Nang walang ibang salita, nabitin siya sa kanya. Ngumiti-ngiti si Gerald. Dapat sana ay nag-iwas lang siya sa gulo ng old schoolmate na ito. Ano ang sakit ng ulo? Ngunit naibigay na niya ang kanyang salita kaya't kailangan niyang panatilihin ito ngayon. Pumalik siya sa paradahan ng kotse, pinaandar ang kanyang kotse, at gumawa para sa hotel kung saan nagawa ang pagpapareserba.
Dumating siya, ipinaroda ang kotse, at nakita ang mesa. Kinuha ka ng sapat na, Gerald. Iningatan mo talaga ang lahat na naghihintay sa iyo, alam mo. Ang mukha ni Lillian ay nakakubli ng nakakubli sa paningin sa kanya. Diyos ko, si Gerald talaga. Matapos ang lahat ng mga taon. Walang mga patch sa iyong damit. Nagsimula ka na bang magbihis tulad ng normal na tao? Hahaha. Oh, Gerald, naririnig kong nasa Mayberry University ka. Makapal na lugar iyan. Kumusta ka kanina? Malapit na ang internship, nahanap mo ang iyong sarili sa isang lugar saan man. May upuan ka muna. Gerald, sabihin sa amin ang lahat tungkol sa pinagdaanan mo nitong nakaraang ilang taon. Nasa isang pribadong silid kainan sila na may isang napakalaking mesa na madaling mapaupo sa dosenang-dosenang. Iyon ang bilang ng mga dating kaibigan na dumalo ngayong gabi kasama ang isang bilang ng kanyang mga kaklase sa high school. Ito ay isang masikip at komportableng kapakanan. Ngumiti si Gerald sa lahat pagkatapos ay nakita ang isang batang babae sa yulunan ng mesa, Sharon Leslie. Ang pinakamagandang batang babae sa klase at ang kanyang matalik na kaibigan sa high school. Nag-aaral silang magkasama sa lahat ng oras. Bilang isang katotohanan, ang bawat isa ay nagkakaroon ng sukat ng pagmamahal sa isa pa. Gayunpaman, ayaw ni Sharon na makasama sa isang tao mula sa kanyang uri ng pinagmulan. Gayon din, si Gerald ay hindi naglakas loob na makisangkot sa isang tao mula sa kanyang uri ng pinagmulan. Nagkaroon ng napakalaking kasalanan sa kanilang mga bituin. At sa gayon, hindi na sila naging higit pa sa isa't isa kaysa sa mga kaibigan lamang. Kanina pa, Sharon. Ayos ka lang ba? Ngumiti sa kanya si Gerald. Labis na nagbago si Sharon. Natutunan niya kung paano gumamit ng makeup at ang kanyang apela ay higit na lampas sa naalala niya. Isang kagandahang unang klase ng walang pag-aalinlangan. Gumagawa ako ng mahusay. Bakit hindi ka makahanap ng mauupuan? Sagot ni Sharon na nakangiti at sa isang tono na hindi nakakahamak o tumanggi. Matapos ang 3 taon ng walang kontak, ang anumang mayroon sila sa pagitan nila ay matagal nang nawala. Mga estranghero lamang sila ngayon. O sige, nakita ni Gerald ang isang bakanting upuan at lumipat siya upang kunin ito. Sino ang nagsabing maaari kang umupo doon? Bago pa niya ito magawa, gayunpaman, may isa pang batang babae, isa pang dating kaklase, na bumagsak sa kanya ng husto, na binigyan siya ng takot. Kabanata 175, may nagsabi bang maaari kang umupo dito? Ang lugar na ito ay nakalaan para sa aking kasintahan. Mabuti ang kabutihan, isang bagay ang naging talunan noon, ngunit pagkatapos ng 3 taon sa pamantasan, hindi mo pa rin napagbuti kahit kaunti. Pumunta, mag-scram, mawala. Ni hindi na maalala ni Gerald ang kanyang pangalan at hindi siya mapakali upang pumili ng away sa kanya sa ngayon. Naiwan iyon sa upuan sa tabi ng pintuan kung saan lahat ng pagkain ay dadalhin. Napagtanto na ito ang hangarin ng lahat sa buong panahon, pasimpleng nagbitiw sa tungkulin dito si Gerald. Sa totoo lang, mayroong isang walang laman na lugar sa tabi ng Sharon. Gayunpaman, naiwan niya ang kanyang handbag doon na nagpapahiwatig na ini-save niya ang upuan para sa isang tao. Tiyak, hindi siya gumalaw upang maalok ito sa kanya. Humisi si Lillian kay Gerald pagkatapos ay lumingon at tinanong, Sharon, kailan pupunta si Murphy dito? Ang lalaking iyon. Palaging wishy-washy tungkol sa lahat. Sa tuwing sasabihin niyang malapit na siya doon, ngunit maghihintay ka pa rin sandali. Kahit na parang nababagabag siya, sa totoo lang kumakanta ang puso niya ng may pagmamalaki. Pinag-uusapan ba ni Sharon ang tungkol kay Murphy tulad ng sa Murphy na nagtapos at agad na naging sales manager ng isang upmarket na negosyo sa may Mayberry Commercial Street? Hindi ba kayo nagkakasundo ng dalawa? Tama di ba? Noong estudyante pa siya, kumapit sa kanya si Sharon saan man. Ngayon na siya ay isang malaking shot ng Mayberry, puno ka ng mga reklamo. Sa totoo lang, gusto mo lang na magselos tayo sa'yo, di ba? Sa totoo lang, sa pagsasalita, maaari mo bang sabihin sa amin kung paano niya napunta ang trabahong iyon? Sus, sales manager sa Mayberry Street, hindi ko ito ipagpapalit sa isang dosenang appointment sa estado. Hindi pa nabanggit ni Sharon ang kasintahan, ang buong mesa ay tungkol sa kanya. Makapalang hangin sa amoy ng inggit. Hindi ko malalaman ang tungkol doon. Tumawa si Sharon. Pagdating niya rito, masasabi niya sa iyo mismo. Tuwing pahiwatig, bumukas ang mga pinto at 2 lalaki ang lumakad papasok. Murphy, narito ka. Kinumusta ng lahat ang matangkad, payat na tao na may maligayang mga ngiti. Kaya ito si Murphy, ang kasintahan ngayon ni Sharon. Ang ibang lalaki ay kasintahan ng ibang babae, at casual niyang kinuha ang pwesto na halos ninakaw ni Gerald. Magsalita tungkol sa Diablo. Murphy, pinag-uusapan lang namin ang tungkol sa iyo. Gayunpaman, tingnan kung sino ang sumasali sa amin ngayon. Hayaan mo akong ipakilala sa iyo.
Ang taong iyon doon. Kilalanin mo si Gerald. Pumadyadyap, itinuro ni Lillian si Gerald na humihigop sa kanyang inumin. Oh, kaya ito ang walang kwentang tramp, Gerald. Ikinagagalak kitang makilala. Nakasuot ng hitsura ng pagkamangha, lumapit si Murphy upang makipagkamay. Nakasimangot na natili sa upuan si Gerald at hindi siya pinansin. Sa puntong ito lamang talaga siya nagsisimulang mainis sa lahat ng ito. Masyado siyang walang muwang, inaasahan na ito ay isang simpleng pagsasama-sama sa pagitan ng mga dating kaibigan na hindi pa niya nakikita ng maraming taon. Nais din niya ang kakaibang pakikisalamuha. Gayunpaman, pagkatapos lamang niyang makarating siya nagsimula siyang maghinala na si Lillian ay maaaring may iba pang mga motibo sa likod ng pag-anyaya sa kanya dito. Dinala si Gerald dito upang maging party clown libang sa gabi. Wala talagang nagmamalasakit sa kanya dito kahit si Sharon hindi na alam ni Gerald kung sino siya. Ang buong bagay na ito ay naging isang malaking pagkabigo. Si Gerald ay walang interes sa taong Murphy na ito. Si Murphy naman ay namumutla sa kanya. Ahaha, anong karakter mo, Gerald? Paumanhin, nagbibiro lang ako. Narinig ko kay Sharon na kayong dalawa ay matalik na magkaibigan. Gerald, si Murphy ay nag-aalok upang makipagkamay sa iyo, ngayon lang. Nasaan ang ugali mo? Tama iyan. Murphy, hindi mo na kailangang humingi ng paumanhin sa taong ito. Tanungin mo lang si Sharon, siya ay isang ganap na deadbeat. Panipi. Kabanata 176. Ahaha, huwag mong sabihin yan. Pumunta siya sa Mayberry University, alam mo pagkatapos niyang makapagtapos, baka makahanap siya ng trabaho sa Mayberry Commercial Street din. Ang bawat isa ay nais na makakuha ng sakasiyahan. Oho, pagkatapos talaga magiging mga kasamahan kami. Magkasundo tayo, Gerald. Chortled ni Murphy. Nais niyang panatilihin ang pag-uusap na ito. Madalas niyang marinig ang tungkol sa lahat na nagdadala sa matandang kaibigan ni Sharon. Ginawa itong mausisa tungkol sa kung ano ang nakita niya sa isang walang pera na tao tulad ni Gerald. Minsan ay naging awkward din sa kanya ang mga bagay. Iyon ang dahilan kung bakit sa sandaling ang taong ito ay ipinakilala sa kanya bilang Gerald, hindi mapigilan ni Murphy ang pagkakaroon ng kaunting kasiyahan sa kanyang gastos upang makita lamang kung paano siya tumugon. Sa ngayon, lumitaw na ang Gerald na ito ay walang mga kasanayang panlipunan upang pag-usapan kung ano man. Kapag nagsimula na siyang magtrabaho sa buhay, ito ay magiging isang karnabal kasama niya. Haha, iwanan mo siya, Murphy. Para sa isang lalaking tulad niya upang makakuha ng trabaho sa Mayberry Street, ang boss ay dapat mabingi at bulag. Ay, oo, Murphy, hindi mo sinabi sa amin kung paano mo napuntahan ang trabahong sales manager doon. Ang focus ay naibalik kay Murphy, gayunpaman. Nako, isang mahabang kwento iyon ngunit sa palagay ko ay maaaring dahil ito ang aking larangan ng pagdadalubhasa. Ngunit iniisip ng aking boss na medyo berde pa rin ako, kaya't ang aking sweldo ay 45k lamang bawat taon sa ngayon. Malayo pa ang lalakarin ko. Aba, nakakagulat iyon, tao. Ang isang sariwang nagtapos na nag-uutos sa antas ng bayad ay isang bihirang bagay. Ano pa, maaari pa rin siyang umakyat-paakyat sa inaasam na hagdan sa corporate ng Mayberry. Si Lillian ay berde na may inggit kay Sharon ngayon. Siya ay kanyang pantay sa mga tuntunin ng hitsura ngunit si Lillian ay mas walang pakialam habang si Sharon ay mas nakalaan. Ang huli na diskarte ay tila ginawang mas nais ang isang babae. Sa sandaling ito, si Sharon ay sumisikat sa yabang. Hindi pinigilan, hinanap ng kanyang tingin si Gerald pababa ng mesa. Isang tahimik na kalungkutan ang lumitaw sa kanyang puso, sinundan kaagad ng panginginig sa takot, isipin kong, sa mga taon na iyon, siya ay sumuko sa sentimiento ng isang sandali at naging isang item kasama ang lalaking iyon. Ano kaya ang kanyang kapalaran? Napaalad lang ako. Si Lillian, ikaw at ang iba pa ay nag-aling din para sa inyong sarili, naririnig kong isa kang guro sa elementarya ngayon. Totoo ba iyon? Tumango si Lillian. Yup, napakasarap pakinggan. Mula ngayon lahat tayo ay maaaring magpatuloy na lumaki kasama ang pamilyang Mayberry. Nagpaplano akong makakuha ng aking sariling lugar sa distrito sa loob ng ilang taon, at pagkatapos, ikakasal ako kay Sharon. Masiglang nagngangalit, idinagdag ni Murphy, oo Gerald, bro, ano ang mga plano mo pagkatapos mong magtapos? Mag-apply ba para sa posisyon ng gobyerno? Mayroon ka bang isang trabahong nakahanay para sa iyong sarili? Interesado sa benta, disenyo, marahil gumagana ang admin. Inirerekomendo ko ang huling iyon para sa iyo. Ang tanggapan ng gobyerno ay magiging isang matigas para sa iyo. Nagsasalita bilang isang taong nagtatrabaho sa mga benta, totoo lang, ikaw ay magiging kakilakilabot sa ganitong uri ng bagay, Gerald. Tulad ng para sa disenyo, maganda ang tunog sa papel, ngunit ang katotohanan ay isang bangungot.
Tumatagal ito ng isang matalim, lohikal na pag-iisip, isa pang talento na tila hindi ka nabiyayaan. Hindi, dapat itong maging isang bagay na mas mababa sa utak, isang pangunahing trabaho sa desk kung saan ang kailangan mo lamang malaman ay kung paano magtrabaho ng isang simpleng calculator, perpekto para sa iyo. Matapos sabihin ni Murphy ang lahat ng ito, pinapanood ng lahat si Gerald. Nasa lamesa na ang pagkain. Kumain si Gerald, pinapanatili ang sariling payo. Ang tanging sinabi lamang niya bilang sagot, makikita natin kung paano ito nangyayari. Anumang gumagana, hindi mo na kailangang alalahanin. You. Nariyan ang ugali, muli. Hindi mahawakan ang katotohanan. Ayan yun. Masamang sapat kung gaano ka walang pag-asa, ngunit hindi ka makikinig sa mabuting payo. Nako, malabo ang kinabukasan mo. Daing ni Lillian. Habang nagpapatuloy sila sa pag-hack kay Gerald sa ganitong paraan, na hindi alam ng alinman sa kanila, nagkakaroon ng problema sa labas ng kanilang pribadong silid. Ang isang pangkat ng mga kabataan ay nagkakaroon ng hindi pagkakasundo sa isa sa mga tauhan, sinabi kong magbabayad kami ng sobra, maunawaan. Malaking grupo kami, dapat itong silid na ito. Snap isang krudo uri ng kapwa. Pangalanan ng iyong presyo, dam ito, at pagkatapos ay sipain ang lahat doon. Kabanata 177, Sir, wala lang paraan. Inihatid na ang kanilang pagkain. Hindi mo pa rin makuha. Hindi mo ba alam kung sino ang kausap mo? 3 minuto, iyon lang ang ibibigay ko sa iyo, at kung hindi mo ito magagawa para sa akin, gagawin ito ng iyong manager sa iyong lugar. Subukan mo ako. Mayabang na pamumula ng lalaki. Sige, bibigyan ko ito ng shot. Nagmamadaling pumasok ang waitress sa loob at ipinaliwanag ang sitwasyon. Si Lillian at ang iba pa ay wala rito. Ano ang kahulugan nito? Dumating muna sila dito, nagsimula na rin silang kumain. Ngayon, pumasok ka dito at sabihin, magpalit ng mga mesa. Ganun lang. Sino ka sa tingin mo? Hindi pwede. Sabihin mo sa kanila na hindi tayo gumagalaw. Nanlilisik si Lillian, biglang sumiklab ang init ng ulo niya. Oh, nais kong makita lamang kung sino ang pumupunta doon na iniisip na siya ay mainit na bagay. Bumukas ang mga pintuan sa pribadong silid at ang iba pang pangkat ay sumampa doon mismo. Bumubuo ito patungo sa isang pag-aaway. Si Murphy ang kanilang kampyon sa panig na ito. Wala siyang kinakatakutan mula sa iyong masaganang brats, lalo na't hindi ngayon na nagtatrabaho siya para sa grupong Mayberry. Ang lahat ay tumingin sa kanya sa inaabangan. Umalis ang lalamunan ni Murphy at tumayo. Mga kaibigan ko, inireserba muna namin ang silid na ito. Ang pagpapalit ng mga lugar ngayon ay hindi isang pagpipilian, hindi makatuwiran iyon. Kumusta naman ito, sa susunod, gagawin ko itong pretuhin ko. Maaari tayong kumain ng magkasama sa Homeland Kitchen kasama ang Mayberry Commercial Street. Siya ay kulat na kolekta, nakangiti ng maayos. Ito ay isang pahayag na nagdadala ng maraming payloads, nakatayo sila, at mayroon siyang mga koneksyon sa Mayberry. Mga Diyos, sinasabi ng lahat at ng kanilang ina na mula sa Mayberry sa mga panahong ito. Sa palagay mo dahil lamang sa hindi ako nagtatrabaho doon mismo, nangangahulugan iyon na wala akong anumang malalaking kaibigan sa Mayberry. Sa pagsasabi nito, may lumitaw sa may pintuan na mamasyal sa parehong mga kamay sa kanyang bulsa. Ginoo Ziegler. Kaya ikaw, Ginoo. Pagkakita sa lalaking ito, ang matigas na mukha ni Murphy ay agad na nagbigay daan sa nakakapagod na pang-araw. Kahit si Sharon ay kailangang iwasan ang kanyang mga mata mula sa paningin nito. Si Yancy Ziegler ay isang malaking pari na dumadalo sa Sunnydale University at regular na ipininta ang pulang bayan kasama ang Bakers. Dati din siyang naging paulit-ulit na kabit sa mga cruise party kung saan sinabi niyang nakipagkaibigan sa isang taong kilala. Malaki ito si Yancy ay hindi yung tipikal na mayaman na bata. Oh, alam mo kung sino ako. Masayang sabi ni Yancy. Paano ako hindi? Kaibigan ko si Ken at palagi kang nangyayari tungkol sa iyo. Si Murphy ay nasa kabuoang doormat mode ngayon. Wala na ang Aztec na kampyon mula kanina pa. Nakikita ko ang isa sa mga lalaki ni Ken ha. Humisi si Yancy. Pumunta ako dito upang maghapunan ay lumilipat ng mga talahanayan para sa aking kapakanan talaga magtanong. Hindi nangangahulugang walang pagkakasala, sumusumpa ako, ngunit, G. Ziegler, nagsimula na kami dito, nakikita mo, hindi mo ba ito makikita bilang paggawa ng pabor sa akin? Tulad ng pagkakautang ko sa iyo ng anumang mga pabor. Si Yancy ay tapos na maglaro ng maganda. Sapat na basura ng kabayo, lilipat ka ba o hindi? Napalunok ng husto si Murphy. Gayon din ang lahat sa mesa. Si Yancy Ziegler ay hindi isang tao na gaanong binabaan. Ang mga karaniwang gawain ni Murphy ay walang halaga dito. Isang salita kay Aiden at maaari niyang halikan ang kanyang mahalagang trabaho sa Mayberry Street Palm.
Bagaman nasusunog ang kanyang mga pisngi ngayon, walang anuman kundi ang pagngisi ng ngipin at sabihin, naiintindihan. Lilipat na tayo. Sus, ngunit maraming mga pinggan sa mesa. Paano natin ito gagawin? Biglang huni ni Lilian ng matamis. Ilang sandali lamang ang nakaraan, siya ay naging isang galit na tigre. Kahit na tinatalakay pa rin niya ang parehong bagay tulad ng dati, sa oras na ito, siya ay naging isang kuting na muling. Maaaring ilipat ni Gerard ang lahat sa aming bagong mesa. Ay clear ang silid para kay J. Ziegler. Iminungkahi ng isa sa iba pang mga batang babae. Tama, iyon ang paraan na magagawa natin ito kung gayon. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Samantala, si Yancy ay nagyelo sa lugar. Gerard. Sinilip niya ang binata, nakaupo na nakatalikod sa kanya, tahimik lang na kumakain ng walang ibang pangangalaga sa mundo. Sabihin sa katotohanan, nang si Yancy ay unang lumakad dito, sinulyapan niya ang parehong lalaki at inisip na pamilyar siya. Ngayon na nagsalita ang kanyang pangalan, kumilos si Yancy, nagmamadali kay Gerard para sa isang mas mahusay na hitsura. Halos maiyak siya ng malakas. Si Gerard Crawford iyon. Gerald. Kaya nandito ka. Nauutal na sabi ni Yancy, naalala ang sinabi ni Aidan noong huli. Sa likuran niya, ang mga alipors na nakilala rin si Gerard dati ay sobrang natulala upang gumalaw. Kabanata 178. Sino ang mag-aakalang nandito si G. Crawford na nakikabitan sa ganitong uri ng karamihan ng tao? Oh, G. Ziegler, alam mo ang hobo na ito, Gerard. Nagtatakang tanong ni Murphy. Sa ilang kadahilanan, nang batiin ni Yancy Ziegler si Gerard Crawford sa pangalan, si Murphy at marami pang ibang mga lalaki na naroroon sa pinangyarihan ay natalo sa paninibugho. Paano nalaman ni Yancy ang lalaking iyon ngunit hindi sila? Ano ito, gaano kahirap ang alinman sa iyong negosyo na nakilala ko? Alisin ang impyerno sa aking paningin. Narinig ang tinawag ni Murphy kay Gerard, umuungal sa galit si Yancy. Nag-aagos ang dugo sa mukha ni Murphy. Inilapag ni Gerard ang kanyang mga chopstick bago kalmadong sumagot ng, ikaw pala yan, Yancy. Naaalala kita mula sa huli kong pagbisita sa Sunnydale. Oh, nahanap mo ba ang iyong sarili ng isang tiket pagkatapos ng lahat? Kusa niyang binago ng bahagya ang mga nakaraang kaganapan. Ay, oo. Ginawa ko talaga. Maraming salamat, Gerard. Talaga, salamat. Yumuko si Yancy sa isang malalim na bow. Isinasaalang-alang kung paano siya palaging yumuko at nag-scrape sa presensya ni Aidan Baker, ano pa si Gerard Crawford. Salamat, Gerard. Sumunod sa lahat ang mga kalalakihan sa likuran ni Yancy. At iyon ay hello. Walang problema. Kung may mahihiling akong kapalit, Yancy, hayaan mong itago ko ang silid na ito. Oo naman, syempre. Hindi alam ni Yancy kung anong negosyo ang mayroon si Gerard dito, ngunit kung sinabi niyang tumalon, kakailanganin lamang malaman ni Yancy kung gaano kataas. Matapos makipagpalitan ng ilang mas mabilis na kasiyahan, kinuha niya ang kanyang mga tao at umatras ng walang pagkaantala. Bumalik ang kapayapaan sa pribadong silid kainan. Naghari ang katahimikan habang lahat ay nakatingin kay Gerard na may agip ng bibig. Ang taong ito ay gumagamit ng ganyang uri ng balabal. Paano ito magiging posible? Gerard, paano? Paano mo malalaman si J. Ziegler? Ano ang maraming salamat sa iyo? Nakakakilabot ang kanyang tiyan, nag-alala muna si Lilian. Ay, nagkamali siya ng pagkakalagay sa isang tiket ng bus minsan ngunit nahanap ko ito para sa kanya. Ano? Lahat ay nakatingin sa mga mata na kasing lapad ng mga plate ng hapunan sa lamesa. Sino ang sinusubukan niyang bata? Lahat ng iyon ngayon lang para sa isang tiket sa bus. Si Gerard mismo ay napagtanto lamang na ang offhand line na ito ay maaaring nagmula bilang isang kaunting kahabaan. Siguro ito ay isang tiket sa eroplano. Hindi ko na matandaan. Parehong flabbergasted pa rin sina Lilian at Sharon. Kahit na ang isang tiket sa eroplano ay hindi account para sa mga ito. Napakamot ng ulo, sinubukan ni Gerard na malaman ang isang paraan palabas dito. Sa totoo lang hindi ko naaalala kung anong uri ito ng tiket ngunit talagang nagpapasalamat siya para rito. Dapat gawin iyon at naramdaman ni Gerard na halos mapunan na siya ngayon. Hindi na niya nakita ang anumang punto sa pag-istambay ng mas matagal. Gumagawa ng ilang palusot tungkol sa pagkakaroon ng mga bagay na dapat gawin, nakatakas siya. Pagkaraan ng kanyang pag-alis, lahat sa silid ay nagkatitagen. Malinaw na may itinago si Gerard ngunit paano siya maaaring Ang ilan ay nagtatampo ng inggit. Ang iba tulad nina Sharon at Lilian ay nakikipagbuno sa mga komplikadong emosyon. Napag-isipan sa kanila na si Gerard ay maaaring makaranas ng isang kumpletong kabaligtaran ng kapalaran sa pamamagitan ng kanyang pagkakakilala kay Yancy. Tila ganap itong katanggap-tanggap. Sa pangyayaring iyon, naramdaman ng parehong mga batang babae na parang naunawaan na nila ngayon ang totoong kahulugan ng panghihinayang.
Ang naisip na makita ang araw na dumating ay napuno sila ng labis na takot. Arg, ano ang dapat gawin? Haha, sa palagay ko hindi magkakaroon ng ganoong kalaki si Yancy kay Gerard. Ang pasasalamat ay nagkakahalaga lamang ng isang pares ng mga pabor kung tutuusin. Gaano karami ang maaaring hilingin ng isang tramp na tulad ni Gerard mula sa isang tulad ni Yancy? Talaga wala. Naramdaman ang pagkabalisa sa silid, idineklara ito ni Murphy nang nakangiti. Sa ito, lahat ay nakapagpahinga ng kaunti. Si Gerard ay simpleng lumakad palayo kahit na maaaring ilayo niya ang lahat sa lugar. Para sa kapakanan ng pagmamahal na minsang hinawakan niya para kay Sharon, pinigilan niya ang kanyang kamay. Kahit na ano siya ngayon, hindi niya makakalimutan na tinulungan niya siya noon dati. Ginawa nitong pantay ang mga ito. Kinuskos ang kanyang tiyan sa kasiyahan, nagsimula siyang magtaka kung kumain na sina Keita at ang mga bata. Marahil ay may dalhin siya sa kanila. At sa gayon, napunta siya ulit sa lugar ni Keita, at muli, sa susunod na 7 araw na magkakasunod. Tumungo siya roon tuwing mayroon siyang anumang libreng oras, nakikipag-chat sa kanya at nakikipaglaro sa mga bata. Ito ay isang masayang kanlungan para sa kanya, at palagi siyang nasa mabuting kalagayan doon. Mas mabuti pa kaysa sa pagtambay sa paaralan. Bukod dito, lumalapit siya sa Keita araw-araw. Sa pagkakaroon ng pag-secure sa kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnay, madalas silang nag-message sa bawat isa. Nagmahal na ba siya? Ni hindi niya masabi, ngunit tiyak na gusto niya ito ng sapat. Ang buong linggong ito ay ginugol sa pakikipag-chat kay Keita, paminsan-minsan siyang mabagal sa pagtugon sa sariling mga mensahe ni Mila. Isang gabi, biglang ipinadala sa kanya ni Mila ang mga sumusunod, Gerard, nakipag-chat ka na ba sa ibang mga batang babae bukod sa akin? Kabanata 199 sa kasalukuyan, si Mila at Gerard ay nasa isang relasyon sa isang antas na higit sa pagkakaibigan. Gayunpaman si Gerard ay hindi pa rin habulin ang masigasig sa kanya lahat ng talagang ginawa nila para sa pinakabahagi, ay chat. Patuloy na nagbiro si Mila tungkol sa kung paano si Gerard ay ang kanyang nagkukunwaring nobyo, na nagbibigay sa kanya ng impresyon na hindi niya naisip na lumayo pa sa kanya. At gayunpaman palagi niyang itinatapon ang mga maliit na tantrums na ito. Talaga, ang kalagayan ng kanilang relasyon ay hindi malinaw. Pinakahuling mensahe sa kanya ni Mila. Nagtatanong ako sa iyo, bakit hindi ka sumasagot? Nakipag-chat ka na ba sa ibang babae sa mga panahong ito? Ang mga batang babae ay sensitibong mga nilalang, nakakakita ng kaunting pagbabago sa hangin. Kamakailan lamang, ang pag-uugali ni Gerard ay naging lubos na kainahinala. Noon, palagi siyang tumutugon sa kanya kaagad. Ngayon, ang isang buong minuto ay maaaring pumasa ng walang anumang sagot. Ito ay isang nakakagulat na sitwasyon para kay Mila. Ayaw magsinungaling sa kanya ni Gerald. Gayunpaman, walang point. Oo, nag-chat lang. Iyon ang kanyang tugon. Hey. Hindi mo na kailangang idagdag ang huling beat. Kahit na hindi ka lang nag-chat, hindi tulad ng alam ko. Ikaw ay isang kamanghamanghang tao. Inaasahan ko na maraming mga magagandang batang babae ang susunod sa iyo. Ang kinakausap mo ay dapat na mas tumingin. Ano ang pangalan niya? Kilala ko ba siya? Isang buong barrage ng teksto ang bumagsak mula kay Mila. Duda ako. Ang sarili ko, 1 linggo ko lang siyang kilala. Tulad ng para sa kanyang hitsura, marahil ito ay ang kanyang puso na maganda. Sa habang panahon na ito, naglalaro si Mila ng lahat ng uri ng mga laro kasama si Gerard. Pinaramdam nito sa kanya na hindi niya siya nakita ng romantikong kahit kaunti. Nakita lamang siya bilang kaibigan kahit na alam na positibo siyang na-load. Si Gerard naman ay walang kagilahil-alas na mga disenyo para kay Keita. Kaibigan lang siya, madali siyang nakakasama. Higit pa rito, hindi niya pinag-isipan ang bagay. Oh, isang anghel na may magandang puso. Bagay talaga yan. Kaya't ang dakilang G. Crawford ay hindi pinapansin ang kasintahan dahil nakakita na siya ng isa pa. Hindi kita pinapansin. Gayunpaman, hindi mo ba ako palaging tinatawag na iyong peking kasintahan? At hindi ko siya girlfriend. Dapat ay clear ang mga bagay. Nagpadala sa kanya ng isang emoji si Mila. Sabihin mo sa akin kung sino talaga siya sa iyo, kung gayon ang iyong matalik na kaibigan. Ang lil sis mo. Tulungan mo akong maunawaan. Nakikita ang mensaheng ito mula kay Mila, lalo na ang bahaging lil sis, lumubog ang puso ni Gerard. Akala niya ay lumalapit na sila. Naisip niya na ang mga ito ay isang hakbang ang layo mula sa pag-ibig. Kaya ang totoo, nakita lang siya ni Mila bilang isang kapatid. May katuturan ito, syempre, bagaman mayaman siya, sa mga tuntunin ng charisma, marahil ay wala siya malapit sa pamantayan ng kasintahan ni Mila. Wala namang ganon. Magkaibigan lang kami. Gusto ko ang banayad niyang kalikasan at hinahangaan ko ang kanyang katapangan. Iginagalang ko talaga ang paraan ng kanyang pamumuhay. Wow! Kamangha-mangha siya. Isang araw, simpleng makikilala ko siya.
Dapat ipakilala mo siya sa akin. Mabuti ang tunog. Kapag nakilala mo na siya, sigurado akong magugustuhan mo rin siya. Namamagalang siya, Gerard told her. Isa pa, Mila. Itatanong pa lang niya kung libre siya bukas, ngunit bago pa niya matapos ang pagtatype, biglang sumulpat sa tabi ng chat bar ang isang maliwanag na pulang tandang padamdam. Hindi ka kaibigan sa taong ito. Ano ang nangyayari dito? Hindi ba sila naging masayang nakikipag-chat? Bakit niya siya tinanggal? Panic, diretso na tinawag ni Gerard si Mila. Isang automated recording ang nagpapaalam sa kanya na naka-off ang kanyang telepono. Ano ang nangyayari sa mundo? Napakamot ng ulo si Gerard. Hindi niya malalaman iyon hanggang ngayon, nakahiga lang si Mila sa kama, nakikipag-chat sa kanya. Kabanata 200 sa bilis ng pagbagal ng mga tugon ni Gerard kamakailan lamang, ginugol ni Mila ang mga nakaraang araw sa sabik na haka-haka. Pagkatapos siya ay naglabas ng isang casual na pagtatanong dahil hindi ito magagawa para sa kanya na pindutin ng husto ang mga nasabing detalye. Oo naman, si Gerard ay nakikipag-chat sa ibang babae. Ang puso ni Mila ay nabalot ng kalungkutan na parang may isang bagay na ninakaw mula mismo sa kanyang sariling puso. Sa maikling panahon na ito, nasanay siya na nasa paligid si Gerard palaging nandyan para sa kanya. Ngayon, kinailangan niyang ibahagi ang kanyang pansin sa ibang babae. Hindi siya nasisiyahan tungkol dito, ngunit hindi niya sinabi ng tahasang sinabi. Sa halip, gumawa siya ng mga katanungan tungkol sa kung sino siya, kung gaano siya kaganda dapat, pahiwatig upang ipaalam kay Gerard na siya ay ganap na galit na galit. Ano ang sumunod na nangyari? Nagsimulang magsalita si Gerard tungkol sa kung ano siya kahanga-hanga, banayad na kaluluwa. Clear tumayo ba siya roon at kunin ito? Ang bawat mensahe na ipinadala niya matapos na ay tumutulo ng acid. Hinting na siya ay isang bro lamang sa kanya, sinabi lamang niya iyon upang makabalik sa kanya ng kaunti. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagtatanong tungkol sa ibang babae, sinasabing gusto niya talaga siyang makilala. Pagkatapos ay tinanggal na siya at mariing hinaampas ang pader ng kanyang kamay sa pader, napakahirap na tumigil ito. Ano ang nangyayari, Mila? Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng kasama niya. Ayos lang ako. Magandang gabi. Ibinaon ni Mila ang kanyang ulo sa ilalim ng kumot. Humihingi kami ng paumanhin, ngunit ang aparato na sinusubukan mong maabot ay kasalukuyang offline. Sa kabila ng maraming pagtatangka, hindi pa makalusot si Gerard. Ano ang nangyayari sa mundo kay Mila? Medyo crestfallen lang siya. Matapos ang lahat ng pagsusumikap na iyon, halos handa siyang maniwala na may pagkakataon talaga siya kay Mila, ngunit pagkatapos buntong hininga. Oras para sa kama. Kalimutan ang tungkol sa lahat ng kalokohan na ito. Kinaumagahan, pumunta si Gerard sa cafeteria upang makapag-agahan kasama sina Harper at Benjamin. Sa sandaling siya ay pumasok sa hall, hinimok siya ni Harper at itinuro. Gerard, dude, tingnan mo kung sino ito. Kasunod sa kanyang tingin, nakita ni Gerard si Mila na nag-agahan kasama ang dalawa niyang kasama sa silid. Ang kaguluhan ng kagabi ay bumigat pa rin sa kanyang isipan. Bakit siya biglang hineronggen ni Mila? Agad na lumayo, naglakad siya doon at umupo sa tapat niya. Mila, bakit mo ako hinarang kagabi? Tanong niya. Ha, ako ba? Hindi ko maalala na gumawa ako ng kahit anong ganyan. Marahil ay hindi ko sinasadyang naklik ang isang bagay. Hindi pala, bakit kita pipigilan? Pabalik-balik na nilabas ni Mila ang isang singsong na boses, ngunit ang kanyang mga mata ay namumula sa galit. Inilabas ni Gerard ang kanyang handphone. Totoo iyon. Tingnan mo, na-block mo talaga ang number ko. Bam! Sinampal ni Mila ang kanyang mga chopstick pababa sa mesa, at sinichit, tapos na ba ang lahat? Umalis na tayo dito. Sa isang huling nakatingin na tingin kay Gerard, lumingon si Mila at nagmarcha. Ano ang nangyari sa kagabi, Gerard? Bulalas ni Harper. Palaging napakasarap sa iyo ni Mila dati, paano kayo nagkaganito, ngayon? Hindi ko alam. Isang sandali ay nakikipag-chat lang kami tulad ng dati, susunod na alam mo. Siguro nagsawa na siya sa akin, nagbigay ng isang maikling, pinapahiya na maliit na tawa si Gerard. Imposible. Ang isang bagay na tulad nito ay hindi lamang nangyayari ng walang dahilan. Ang mga batang babae ay nagnanasa ng pansin. Sundan mo siya. Gusto mo ba siya o hindi? Marahil ito ang problema kay Gerard. Dahil sa nagmamalasakit siya kay Mila, panatilihin niya ang paggalaw sa damdamin. Kung may nagsimulang maging mali, sumuko siya kaagad. May kinalaman din ito sa kanyang mga dating karanasan. Kamakailan lamang siya nakapag-uusap ng mga batang babae nang hindi namumula at nauutal. Tulad ng para sa paksa ng pag-unawa sa puso ng isang babae. Iyon ay marahil isang bagay na maaaring kailanganin pa niya upang gumana ng kaunti. Malinaw na sinabi niya na siya ay maliit lamang na kapatid sa akin. Kung susubukan kong ituloy siya, baka masira ko rin ang pagkakaibigan natin. Nakipagbuno si Gerard sa kanyang panloob na mga saloobin.
Ngunit tama si Harper. Ang mga batang babae ay nagnanasa ng pansin. Marahil ay dapat niyang bigyan siya ng ilan.